Ito ang mundo, pero ang laki ng syudad. Kailangan ko mahahanap ang aking ninang at ang anak ng aking ninang. Oo. Saan ang bahay ng ninang? Parang kumukuha ng patay na isda. Saan ang bahay ng ninang? Parang kumukuha ng patay na isda. Anong meron? Gusto tumakbo. Panoorin mo akong habulin ang hangin. Diyos ko, ano yan? Wow, ang ganda naman parang diwata. Lumingon ka. Nawala din sa wakas. Punta tayo sa hotel. Naghintay pa si Ramon. Bilis na, malapit nang gumana ang gamot. Yung katuan naman para sa balot na ito. Talaga namang anak ng pamilyang Ye. Halos tumigas na. Tumadating na ang bisa ng gamot. Ramon, mahusay ang ginawa ng bagong kasal ngayong gabi. Nandito na. Pumunta ka at ibaba mo. Tapos ka na? Paano nagawa? Siyempre, ang iniutos ni Master Miguel ay nagawa ng maayos. O kaya mo? Babawiin ko sa iyo sa ibang araw? Halika na! Hindi na ako makapaghintay. Tingnan mo siya. Ang ganda niya. Maswerte si Miguel ngayong gabi. Kung magkakaroon ako ng isang araw na tulad ni Miguel sa buhay ko, kung gayon mamamatay ako ng walang pagsisisi. Halika na. Bumalik na tayo. Dadalhin ko kayo sa clubhouse para makapaglaro kayo ng husto. Hinabol kita buong daan, hindi mo alam? Sino siya? Paano nangyari? Isang chismoso. Nakita kaming dinukot si Maria. Hinabol ang kotse namin buong daan. Akala ko nawala ko na siya. Hindi ko inaasahan na nahabol niya kami. Dinukot mo si Maria. Siya ang aking kasintahan. Bakit mo dinukot si Maria? Siya ang aking kasintahan. Mula sa probinsya. Matapang mong sabihin na ang unang kagandahan sa Longzhou ay ang iyong kasintahan. Baliw ka ba? Oo, baliw ako. Nasa sa iyo yan. Sinasaktan mo ang aking kasintahan ngayon. Paano mo gustong mamatay? Ano? Gusto mo pa rin akong guluhin? Hindi mo talaga alam kung paano isulat ang salitang kamatayan, di ba? Nakakapatid saksakin niyo siya para sa akin. Feying Miguel, huwag kang matakot. Paano naman ako? Patang lalaki may dalawa kang galaw. Pero 2 beses ay walang kabuluhan sa lolo mo. Huli na ang lahat para lumuhod at humingi ng awa. Hindi mo alam kung gaano kami ka-savage galing sa probinsya, di ba? Subukan mong galawin ang isa sa mga daliri ko. Dahil ikaw ay naghahanap ng kamatayan, tutuparin ko ang iyong hiling. Diyos ka. Diyos ka. Ang realm ng Godman ay walang kwenta. Ang aking realm, ang isang langgam na tulad mo ay hindi makakasabay habang buhay. Huwag kang maging baliw, bata. Kailangan mong malaman kung anong kapangyarihan ng iyong hinahamon. Lalabanan ko ang kahit anong puwers. Kung mahamon, sasaktan ko. Paano maglaro ay depende sa mood. Talagang nagalit mo ako ngayon. Kaya babaliin ko ang 365 na buto sa katawan mo. Tumigil ka. Pinayagan ba kitang umalis? Gusto mo? Hindi ko makuha ang puso ng isang magandang babae paggamit ng droga sa pamamagitan ng pang-aabuso. Isang kahihiyan para sa mga lalaki.
Hindi ko sasayangin ang oras ko sa iyo ngayon. Hindi lang ako ang may kakayahan. Sasabihin ko sa'yo. Ang tatay ko ang pinuno ng Tianhu Hall. Ramon, maglakas loob kang hawakan ako. Papapatayin ka niya. Oh, ganun ba? Kung gayon, igagalaw kita. Kamusta? Pakiusap, patawarin mo ako. Kung hindi mo mapapatawad, kailangan kong maging malupit. Umalis ka. Asawa ko, nasaan ka? Anong nangyayari sa'yo, asawa ko? Sino ka at bakit ka nasa kama ko? Ako ang iyong magiging asawa. Bastos ka. Paano mo nagawang saktan ako? Makikita mo, tatawagin ko ang nanay ko para ayusin ka. Totoo, hindi kita niloloko. Ang pangalan mo ba ay Maria? Ang anak ni Corazon, ang underground queen ng Longzhou. Alam mo ang kapangyarihan ng nanay ko. Paano mo nagawang saktan ako? Nagpapahanap ka ng kamatayan. Tingnan mo, tatawagin ko agad ang nanay ko. Hayaan mong siya ang bahala sa iyo. Kumusta, nanay? May bastos na nagdroga sa akin sa hotel. Sinira mo ako. Dalian mo at magpadala ng kakayahan para patayin siya para sa akin. Kumusta, nanay? May bastos na nagdroga sa akin sa hotel. Sinira mo ako. Dalian mo at magpadala ng kakayahan para patayin siya. Dali! Tapos ka na? Asawa ko, nagkamali ka ng pagkakaintindi sa akin. Hindi kita sinira, iniligtas kita. Nagsasabi ka pa rin ng walang kwenta. Tingnan mo. Ito ang unang beses ko, sinira mo ako. Ipapakita ko sa iyo kung paano isulat ang salitang kamatayan ngayon. Sinabi ko, pero hindi ka naniniwala. Anong magagawa ko? May lalaking nagdroga sa iyo kahapon. Dinala ka sa kwarto mo. At nagkataon na nakita ko ito. Naitaboy ko siya. Tapos inatake ka ulit ng gamot. Hawakan mo lang ako. Wala akong nagawa kundi isuko ang sarili ko. Unang beses ko rin ito. Pagdating ng nanay ko, malalaman mo kung paano isulat ang kamatayan. Natatandaan ko na. Mukhang si Miguel ang lalaking iyon. Sinuhulan ko ang matalik mong kaibigan at tinroga ka. Hoy, isipin mo. Ikaw kahapon, pinainom ka ba ng kaibigan mo o kung anuman? Ginamit mo ang sarili mong paraan para pagbintangan ng matalik kong kaibigan. Mukhang masyadong malakas ang gamot, wala talaga akong maalala. Nagkataon na meron akong kaunting kakayahan sa medisina. Gusto mong gumaling ka na? Gagamutin kita. Bastos ka, gusto mo pa akong samantalahin? Sino ang naghahangad ng kamatayan para samantalahin ang anak ko? Sino ang naghahanap ng kamatayan? Paanong naglakas loob na samantalahin ang anak ko? Nay, ang probinsyanong ito ay nandito. Dinaig niya ako. Hindi ka panipaniwala. Paano mo nagawang hawakan ang anak ni Wu Kuikui? Hindi kita pagpuputol-putulin sa 3,800 piraso ngayon. Pinutol ko siya para sa akin, ang underground queen ng Longzhou ng walang kabuluhan. Sinasabi ko sa iyo, si Young Master Huang ng Tianhutang. Bawiin ang droga na ibinigay ng kanyang best friend. Nakita ko lang at iniligtas siya. Anong Tianhutang? Totoo ba ang sinasabi niya? Nagsasalita siya ng walang kabuluhan. Si Fangfang ang aking best friend. Paano mo ako nilagyan ng droga? Gumamit siya ng ilang mali kong pamamaraan. Nagsasalita ba ako ng walang kabuluhan? Hindi mo ba alam kung inaayos mo ang surveillance ng hotel? Pinalayas ko sila palabas ng kwarto. Ang ibig mong sabihin ay ang mga tao mula sa Tianhutang pumunta rin sa kwartong ito, tama ba? Padalhan mo ako ng kopya ng surveillance video kaagad. Kung may kalahati kang kasinungalingan, tingnan mo kung hindi kita pagpuputol-putulin. Sa totoo lang, hindi mo ako matatalo. Ano ang sinabi mo, bata? Sabi ko hindi mo ako matatalo. Kaya hindi na kailangan maging mahigpit. Hindi ka panipaniwala. Paano mo nagawang kausapin ako sa ganyang tono? Naniniwala ka ba na agad kitang ipadadala sa ilalim? Report, boss. Ang surveillance video ay nakopya na sa cellphone. Ipakita mo sa akin. Ito ba ang iyong pinakamatalik na kaibigan? Si Fangfang yan. Mukhang siya nga ang iyong pinakamatalik na kaibigan. Nilagyan kita ng gamot at nilinlang ka. Tinuring ko siyang parang kapatid at tinulungan ko siya ng maraming beses. Paano siya naging ganito kasama? Hindi ka nasa ilog at lawa, hindi mo alam ang kasamaan ng puso ng tao. Okay lang, tutulungan kitang sirain siya mamaya. Hayaan siyang magsisi sa impyerno habang buhay. Itong halimaw na ito, sisirain ko siya gamit ang sarili kong mga kamay para maibsan ang galit sa aking puso. Paano kung hindi ako nagsisinungaling? Ano naman ngayon? Sa huli sinira mo ako, kailangan mong mamatay. Hindi ka ba makatuwiran?
Paumanhin tungkol dyan. Sinira mo ang inosensya ng aking anak. Tanging sa pagpatay, sa'yo lamang natin mapapanatili ang lihim na ito. Patayin mo ako. Paano mo nagawang lumaban? Kung hindi lang ikaw ang aking biyenan, sasaktan ko siya hanggang mamatay para sa iyo. Ano ang sinabi mo, bata? Gusto ng tatay ko na pakasalan ko ang anak mo. Ano, hindi mo alam ang tungkol dito? Sino ang tatay mo? Si Chin Tianlong mula sa Wolong Village. Sinabi niya na ikaw ang aking ninang. Hayaan mo akong maging manugang mo. Bata, huwag kang magsasalita ng kalokohan ulit. Babalian kita. At iba. Bata, kung magsasalita ka na naman ng kalokohan, babalian kita. Sandali lang, boss. Itong probinsyanong to ay mamamatay ng hindi natutuloy, hindi pa patay. Umatras ka, umatras ka. Bakit mo sinabi na ang tatay mo ay si Chin Tianlong? Kung ganun, hindi ka si Chin Xiaojun? Oo, ang pangalan ko ay Chin Xiaojun. Tama. Ang aking mabuting manugang. Nagkamali ang iyong ninang kanina. Kasalanan ni Ninang. Humingi ng tawad sa iyo ang iyong ninang. Nay, ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang problema mo? Miyuki, natulog ka na ba kay Xiaojun? Talagang mali yan. Siya ang iyong magiging asawa. Nay, tumatanda ka na ba at nalilito? Siya ay isa lamang probinsyano. Paano niya ako mapapangasalan? Masyado kang mapangahas. Paano mo nagawang tawaging tanga ang nanay ko? Ang nanay mo, isang babae, ay naging reyna sa ilalim ng dragon boat. Inisip mo bang tanga ang nanay mo? Hindi ka nalilito. Paano mo ako papayagan pakasalan ng isang tao na makakasira sa aking probinsyano? Sino ako? Ako ang CEO ng Trillions Corporation. Ako ang World Beauty Pageant Champion. Isa akong henyo sa lahat ng aking ginagawa, chess, kaligrafya at pagpipinta. Pinagawa ko silang tumingin sa akin. Hayaan silang lumukob. Kahit sino ang makapag-asawa sa akin ay isang dragon sa mga tao. Bakit siya? Iniisip niya bang maganda yon? Hindi mo ba nakikita ang kakayahan ng tao? Hindi mo ba nakikita ang kakayahan ng tao? Kung hindi ka nailigtas ni Xiaojun, baka napatay ka na ng batang si Young Master Huang ng Tianhu Hall. Hinalay at pinatay. Ang buhay mo ay nailigtas ni Xiaojun. Hindi ba dapat mangako ka sa kanya? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasal sa isang probinsyano. Madungisan ng kanya. Walang dahilan, iniisip kong ikaw ang aking nobya. Para gamutin ka, ibinigay ko pa sa iyo ang una kong. Paano mo nagagawa akong pagmalakihan ng ganito? Maraming babae sa mundo. Ayoko na sa iyo. Simula ngayon, ang daan mo ay sa langit, ang sa akin ay sa kalahati. Huwag mong sabihin kilala mo ako. Mahusay na manugang, huwag kang padalos-dalos. May gusto ka bang sabihin? Ano pa ang sasabihin? Tinuruan ako ng tatay ko. Ang mga babae ay hindi pwedeng masanay. Kung inalagaan ko siya, siya ay isang kayamanan. Kung hindi ko siya inalagaan, siya ay damo. Huwag mong isipin na probinsyano ako at wala akong galit. Nakilala nila ako sa aking nayon. Kailangan mong tumango at bumati sa akin. Nandito pa ako na nagagalit sa iyo. Kahit na hindi ako humingi ng asawa sa buong buhay ko, hindi ko kailanman papayagan ng isang babae na ipamalas ang kanyang kapangyarihan sa aking ulo. Gaya nga ng inaasahan, siya ay kasing kaakit-akit at kasing personal tulad ng iyong ama. Gusto ko ang manugang mo. Nako, hindi ko kailanman mapapangasalan ang probinsyanang yan. Masyado kang mapangahas. Gusto ko ang manugang mo. Nako, hindi ko kailanman mapapangasalan ang probinsyانang yan. Masyado kang mapangahas? Nakikinig ka pa ba sa akin bilang ina mo? Nay, lahat ng iba ay nasa sa iyo na. Pero hindi yan. Hindi ko kayang isuko ang buhay at kaligayahan ko para tapak-tapakan mo. Miyuki, sinusubukan mo bang pagulungin ang nanay mo? Malinaw na pinilit mo ako. Anong pinilit ko sa iyo? Lumaki ka ng malaki. Kailan ka sinaktan ng nanay mo? Alin ang hindi ginawa para sa iyo? Lubos na pagprotekta sa iyo mula sa pananakit ng iba. Para protektahan ka, ako ay naging isang mahinang babae. Naging boss siya ng mundo sa ilalim. Ano pa ang gusto mo sa akin? Dati mo akong pinotektahan. Pero ngayon, pinilit mo akong pakasalan ng isang lalaki. Isang lalaking hindi ko man lang gusto. Hindi mo alam. Ang hukbo ay mas malakas kaysa sa iniisip mo. Maging mahusay. Kung may lalaking makakapagprotekta sa iyo sa hinaharap at magmahal sa iyo, siya na dapat yan. Huwag kang magpatawa. Maghahanap ako ng probinsyano para protektahan ako. Miyuki, talaga bang hindi ka nakikinig sa nanay mo? Sabi ko hindi pwede. Kalimutan mo na, Ninang. Pinahahalagahan ko ang kabutihan mo. Wala akong interes sa kanya. Sabi ng tatay ko, marami akong ninang. At magaganda ang mga anak nilang babae. Mas mabuti pang hanapin ko. Sabi ng tatay ko, meron na akong ilang mga ninang. Ang mga anak nilang babae ay magaganda. Mas mabuti pang hanapin ko sila. Xiaojun, huwag kang umalis. Siguradong tutulungan ka ng ninang mo na lutasin ang bagay na ito. Sige, pinipilit mo si nanay, di ba? King Kong, ibigay mo sa akin ang nakamamatay na tableta ng lason na dala mo. Ngunit po. Hindi mo ba ako narinig? Opo. Ngayon isa na lang ang pagpipilian mo. O pakasalan mo si Xiaojun. O lunukin ni nanay ang lason. Hindi ka na magkakaroon ng nanay muli. Nanay mo ba ako o nanay niya? Pilitin mo akong mamatay para dito. Kung hindi ka naniniwala na ako ang nanay mo, kung gayon tanggihan mo ako, hayaan mo akong mamatay.
Sinabi ko na hindi ako magpapakasal sa isang taga-bundok. Kung sa gayon wala na akong anak na babae. Ninang, nahihirapan ako para sa'yo. Nagpalaki ng anak na mapagtalikod. Magsisimula muna si Ninang sa impyerno para magbago. Ninang. Ninang. Hayaan mo ako. Hindi mo nga ako iniisip bilang nanay mo. Ano ang pakialam mo sa ginagawa ko? Tinuturing kita bilang nanay ko. Hindi ba kita maaaring ituring bilang nanay ko? Punta na tayo sa ospital. Punta sa ospital. Hindi ka mangangako sa akin. Hindi ako pupunta sa ospital. Nangangako ako sa'yo, nangangako ako sa'yo. Nangangako ako sa iyo, okay? Talagang nangako ka. Hindi ka talaga aatras, di ba? Hindi ako aatras, hindi. Sige, magbihis ka na at maaari ka ng umibig. Sige, magbihis ka na at maaari ka ng umibig. Pupunta ako sa ospital para magpagamot. Hindi, dadalhin kita sa ospital ngayon. Nakikinig ka pa ba sa nanay mo? Dalhin mo si Xiaojun para maging romantiko. Nangangako si nanay na mananatili siyang buhay para dito. Nga pala, Ninang, may kaalaman ako sa medisina. Bakit hindi ko kayo gamutin? Hindi na kailangan dalhin mo si Mei Xue para maglibang. Tandaan mong maging mabait ka sa kanya at protektahan siya. Kung maglakas loob kang apihin siya, lalasunan kita. Huwag kayong mag-alala, Ninang. Poprotektahan ko ang babae ko. Asawa ko, halika na. Asawa ko. Sabihin mo kung saan mo gustong pumunta, dadalhin kita. Kapag tumingin ka sa salamin sa bahay, nakita mo na ba ang sarili mong mukha? Nakita ko na, gwapo. Mag-usap tayo ng maayos. Pag-usapan natin kung anong kondisyon ang makakapagpatigil sa pangungulit mo sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa totoo lang, medyo mapili ako sa mga babae. Hindi talaga ako gaanong nagmamalasakit sa iyo. Dahil hindi mo ako masyadong gusto makasama. Kung gayon, tapusin na natin. Magandang ideya yan. Kung gayon, sabihin mo sa nanay ko, ikaw ang ayaw makasama ako. Umalis ka ng kusa. Bakit ko sasabihin sa nanay mo? Napakabait sa akin ng ninang ko. May kakayahan ba akong biguin siya? Bukod pa dyan, hindi ka naman kahit asawa ko. Gusto mo pa rin na ako ang magbasag ulo para sa iyo. Alam mo naman na pipilitin ako ni nanay. Kung pipilitin ka ng nanay mo, puntahan mo ang nanay mo. Huwag mo akong hanapin. Naiintindihan ko na. Ikaw ay isang palaka na gustong kumain ng karne ng sisne. Ikaw ay pabago-bago ng isip at kasuklam-suklam. Dapat ganyan ka magsalita. Kung gayon, kailangan kong ipakita sa iyo ang video kagabi. Anong video ang pinanood mo kagabi? Dapat ganyan ka magsalita. Kung gayon, kailangan kong ipakita sa iyo ang video kagabi. Anong video ang pinanood mo kagabi? Tingnan mo ang sarili mo. Asawa ko, nasaan ka? Kagabi ikaw ay, kung gaano ako kagana na tawagin ang aking asawa, kumain ng ipinagbabawal na bunga sa Garden ng Eden. Hoy, bakit ka pa nagnanakaw? Ibigay mo sa akin. Bakit ko ibibigay sa iyo ang cellphone ko? Kung gayon, burahin mo ang video sa loob. Marami akong ginugol na oras sa pag-record nito. Alam mo, ito ang una kong beses. Saban pagkakataon sa buhay ng isang lalaki. Aalagaan ko ito magpakailanman. Walang hiya ang ilabas ito paminsan-minsan para pagmasdan. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin dahil hindi ako nagmamalasakit sa iyo. Punta ka sa impyerno. Si Xiaojun ay dumating sa Longzhou, kasama ang anak ng pamilyang niya. Nakuha ko, ipadala mo na lang sa akin ang lokasyon. Minghen, halika rito agad. Nanay, ano ang nangyayari? Ang kasintahan mo ay darating sa Longzhou. Magmadali kang hanapin siya. Anong kasintahan? Dumating ang kasintahan sa Longzhou. Magmadali kang hanapin siya. Anong kasintahan? Nanay, nalilito ka ba? Wala sa mga kasintahan ko. Saan ang galing ang kasintahan mo? Hayaan mo na lang yan. Nakahanap si nanay ng napakagaling para sa iyo. Talaga? Gaano kaganda? Hindi ko maipaliwanag kung gaano ito kaganda, nanay. Basta, siya ang pinakamagaling na lalaki sa mundo. Ganon ba kaganda? Hindi ka pa rin naniniwala kay nanay? Oo naman. Manalig ka lang tapos magmadali kang hanapin siya. Saan ko siya mahahanap? Si Tito Hai ang magtuturo sa iyo ng daan. Sige, papasok na ako kung gayon. Hoy, hintayin mo ang lalaking ito. Masyado siyang magaling. Hindi madaling makuha. Meron tayong kakaibang paraan. Anong paraan? Ano yung hawak mo? Ito ang pulbos ng pag-ibig. Ilagay mo sa tubig at inumin mo. Maaaring makapaglito. Bakit mo ito binibigay sa akin? Itong si Qin Xiaojun ay dumating sa Longzhou. Ang mga mayamang pamilya at makapangyarihan ay siguradong mag-aagawan dito muna. Habulin mo si Qin Xiaojun. Mahuhulog siya. Kung ayaw mo, lagyan mo ng gamot. Kunin mo muna. Kung ayaw mo, lagyan mo ng gamot. Kunin mo muna. Para saan nilagyan mo siya ng gamot? Hindi pinag-usapan ng kasintahan ko yon. Kawang nag-utos sa akin na lagyan ng gamot ang isang lalaki. Maniwala ka sa akin, napakabuti niya. Sapat para protektahan ka habang buhay. Hayaan kang maging pinakamasayang babae sa mundo. Hay, dahil pinag-isipan mo naman ako ng ganito. Kung gayon, susundin ko na lang. Sinusuportahan ka ni nanay. Anong nangyari? Tawagan mo si nanay. Nanay, buong Tianfang Hall? Lahat iyan ang iyong matatag na suporta. Salamat, nanay.
Kung gayon, hahanapin ko ang aking magiging asawa. Sige na. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ang pagkakagusto ng dalawang tao sa isa't isa. Nagkakasuklaman tayo ngayon. Nakakatuwa ba yan sa'yo? Hindi ko mapigilan. Tumawag lang sa akin ang ninang ko at sinabi sa akin na gusto niyang makipagtalik ako sa iyo. Hindi pa ako nakakabawi sa 4 na beses kagabi. Pagod na pagod 4 na beses ngayong gabi. Kailan ka pa naging mas walang hiya? Sino ang nagsabi na walang hiya ang asawa ko? Asawa ko, paano ka makakasama ang babaeng walang pinapahalagahan? Sumama ka sa akin. Sige, ikaw na bastardo. Kaya pala may asawa ka na. Paanong naglakas ka ng loob na lokohin ako? Nagpapalipad hangin ka ba sa 2 bangka? Tatawagan ko na ang nanay ko ngayon din. Hayaan mong makita niya ang tunay mong pagkatao. Ano ang 2 bangka? Hindi ko siya kilala. Kumusta, magandang babae? Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Hindi kita kilala. Asawa ko, pag-isipan mo ulit. Mayroon ka bang ninang na nagngangalang Isabel? Oo, bakit? Siya ang nanay ko. Sabi niya, engaged na kami at pinapunta niya ako sa iyo. Sabi ng tatay ko, meron akong 7 ninang. Kung gayon, meron akong 7 god sisters na pwede kong mahawakan. Pero ngayon ko lang nakilala ang una. Hindi pa yan ang lahat. Tigilan mo ang paghawak. Nakikiusap ako, tigilan mo ang paghawak. Hindi tayo bagay. Umalis ka na lang. Ito ang sinabi mo. Sumama ako sa kanya, huwag mong pagsisisihan. Nagsisisi ako ng husto. Sobra na akong nagsisisi. Gusto ko nang umiyak. Lumayas ka rito. Asawa ko, bilisan natin. Yan ang sinabi niya tungkol sa iyo. Huwag na natin siyang pansinin. Sige, susunod ako sa iyo. Makakalakad ka ba? Ikaw na naman. Hindi ka pa ba natatakot masaktan? Matakot. Bata, sabihin mo nga, paanong naglakas ka ng loob na saktan ako kahapon? Paanong naglakas ka ng loob na agawin ang babae ko? Paano dapat ayusin ang pagkakautang na ito? Kung sa tingin mo ay hindi pa sapat. Wala akong pakialam kung sasaktan kita ulit. Paano mo hinahanap ang kamatayan? Patayin mo siya para sa akin. Tigil. Sofia, ano ang gusto mo? Marco, tinanong mo ba si Liu Fangfang na bigyan ako ng gamot? Oo, ako ang humabol sa iyo pero hindi ka pumayag. Kung gayon, kailangan kitang lagyan ng gamot. Pinipilit mo ba ako? Huwag mo akong sisihin. Ikaw na bastardo ay naghahanap ng kamatayan. Hindi ako mamamatay. Mamamatay na lang ako. Sofia, magkakilala na tayo, sumama ka na sa kwarto ko agad. Kung hindi, pipilitin ko. Magdurusa ka. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang nanay ko? Maniwala ka man o hindi, pupugutin ka ng nanay ko at pakakainin. Kilala mo ako, Yemechwe. Sumama ka sa kwarto ko ngayon din. Kung hindi, pipilitin ko. Sasaktan ka. Hindi mo alam kung gaano kagaling ang nanay ko? Maniwala ka man o hindi, hiniwa ka ng nanay ko at pinakain sa mga aso. Ang nanay mo, ang underground queen na si Wu Kui Kui, hindi mo ba alam? Inimbita ng tatay ko ang mga eksperto mula sa labas ng teritoryo. Ang Tian Hutang ay nasa kasagsagan nito ngayon. Malapit nang matapos ang panahon ng nanay mo. Kumain ka ba ng bawang? Yung mga binugbog ni Lao Tzu ay mapangahas pa rin. Yung gamot na binigay ko kahapon, mas mahina yata para sa'yo. Bata, di ba? Ngayong naiisip ko, hindi na ako makapaghintay na hiwain ka sa 1,000 piraso. Ang tansong tigre at bakal na tigre ay nasa batang Panginoon. Hiwain mo siya para sa akin. Gusto kong kumain ng meatballs. Admiral, ikaw ay isang Diyos Diyosan. Admiralty, ikaw ay kalahating Diyos. Kinikilala kitang isang bata lang. Sa totoo lang, kinikilala ko ang gintong kampana. Asawa ko ay kahanga-hanga. Asawa ko, halika na. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Mas gumaganda pa. Ikaw ba, asawa ko? Ano pa ang kaya mong gawin na mas mahusay? Hindi ko pwedeng ipaalam sa'yo. Kailangan mong maranasan ito para sa iyong sarili. Sige na, hayaan mo akong maranasan ito sa susunod. Bah, nakakadire. Sofia, nainggit ka lang sa pagpapakita ng pagmamahalan namin ng aking asawa. Huwag kang magyabang. Isa lang siyang lalaking hindi ko gusto. Sapat na, huwag kang magselos sa harap ko. Isang taga-bukid. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, hindi na ako makikilala sa Longzhou. Nakatayo ka pa rin ba? Binigyan kita. Hinayaan kitang iligtas ako. Bilisan mo, papatayin niya ako. Bata, tumigil ka. Paano kung huminto ako? Siya ang nag-iisang anak ni Ginoong Tigre ng Tian Hutang, bugbugin mo siya hanggang mamatay.
Okay lang kung hindi mo sasabihin yan. Kung ganyan ang sabi mo, hindi ko siya babalian ng buto ngayon. Hindi ito nagpapakita ng pag-uugaling taga-bukid ko. Siya ang nag-iisang anak ni Ginoong Tigre ng Tiyan Hutang, bugbugin mo siya hanggang mamatay. Okay lang kung hindi mo sasabihin yan. Kung ganyan ang sabi mo, hindi ko siya babalian ng buto ngayon. Hindi ito nagpapakita ng pag-uugaling taga-bukid ko. Huwag mo akong lokohin ng sobra, papatayin kita. Humihingi ka ng kamatayan. Pinakabat. Sinabi ko na sa iyo dati. Huwag mo akong panggigilinin. Ang dragon ay mamamatay kung mahawakan ang balat nito pabaliktad. Hindi ka palalampasin ni Ginoong Tigre. Naku po, natatakot ako. Tawagin mo siyang suntukin ako, maliban sa aking ama sa mundong ito, wala pang nangahas na manakit sa akin. Palagi akong nananampal. Nalulungkot ako. Nakakahiya ako. 2 asawa, ayun na. Halika na, asawa ko. Puntahan natin ang nanay ko. Sige na, kung hindi mo pahahalagahan ang sarili mo. Napakabihira ko. Pio. Sandali lang. Ano pa ang ginagawa mo? Pinapunta ka ng nanay ko para sumama sa akin. Ano? Gusto kong sumama sa iyo. Hindi kita gusto. Pinipilit mo pa rin ba akong makasama ka? Kung hindi ako binalaan ng nanay ko gamit ang kanyang buhay, sa tingin mo gusto kong makasama ka? Kung hindi ka sasama sa akin, maglalaso na naman siya. Hehe, sino ang tinatakot mo? Ngayon sila ay napakakawalang hiya at walang hiya para agawin ang manugang pagbabanta gamit ang buhay. Huwag mong sabihin yan. Ninang hindi siya nananakot. Talagang naglalason siya. Gusto mo bang sumama talaga sa kanya? Kailangan ko nang umalis. Mabait sa akin si Ninang, magkita tayo mamaya. Nanay, ayos ka lang ba? Ay, ang iyong ina, maganda ang iyong paggaling. Mabilis na paggaling, magandang pangangatawan. Kumusta si Pio? Maayos ba ang inyong relasyon? Maayos naman. Siya ang nanguna para ipanganak ako. Talagang napakabilis. Kayo namang mga kabataan may apoy sa katawan, kung gayon, bakit hindi na lang ngayon? Lumipat sa bahay namin at matulog kasama si Sofia. Hindi ako pumapayag. Kayo talagang mga bata. May apoy sa katawan. Kung gayon, bakit hindi mamaya? Lumipat ka na lang sa bahay namin at matulog ka kasama si Maria. Hindi ako sang-ayon. Bakit mo na naman pinapakain ng lason ang nanay mo? Nanay, bakit lagi mo akong pinapamuhay sa sakit? May mga dahilan ng nanay na hindi niya maipaliwanag sa'yo. Pero kailangan mong maniwala. Hindi ka sasaktan ng nanay mo. Matanda na ako. Gusto kong ako ang mamahala sa buhay ko. Kahit ano pa, pwede na. Pero hindi ito mapag-uusapan. Paolo, kumilos ka. Hayaan mo ang nanay makayakap ng apo agad. Sige po, Ninang. Paolo, bilisan mo. Gagano kahirap kumbinsihin ang babaeng ito. Nakakasakit talaga. Sige po. Umalis ka dito at huwag mong dudumihan ang kama ko. Maria, tandaan mo. Kung hindi lang dahil sa mukha ng Ninang, tamad na akong tingnan ka. Sige na, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Magkaapo na agad ang nanay mo. Maghiwalay na tayo. Huwag mo akong hipuan. Hindi mo kilala ang ugali ko. Nagmamakaawa ka pa nga at pinagbigyan kita. Pero kailangan mo akong samahan. Sanay na talaga ako sa iyo. Huwag mo akong hipuan. Hipuan mo pa ako ulit. Pero kailangan mo akong samahan. Sanay na talaga ako sa iyo. Huwag mo akong hipuan. Hipuan mo pa ako ulit. Subukan mo. Kahapon lang, abala ako sa pakikipag-away. Tingnan mong mabuti, maganda ang iyong pangangatawan. Ikaw, kung mahawakan mo pa ako ulit, papatayin kita maniwala ka man o hindi. Sabi ng tatay ko, hindi dapat matakot mamatay ang mga lalaki. Tusukin mo sa ulo. Kung lalapit ka pa, magpapakamatay ako. Mamamatay ako para sa'yo. Hayaan mo na. Hindi yun ang ibig kong sabihin sa iyo. Biro lang para makatulog ka. Hayaan mo na. Ikaw ang anak ng Ninang, kaya papayagan kitang umorder. Papayagan kitang umorder. Matulog ka na, ako'y matutulog sa ilalim. Kumusta si Paolo? Masaya ba kayo kagabi? Masaya naman. Pagod lang. Sige na, Nanay Choy. Hayaan mo si Maria na ilibot ka sa labas ng bayan para masanay ka. Sige po. Nanay, pagod na ako. Ayoko siyang samahan. Pagod na ako. Ayoko siyang samahan. Gagawa ka na naman ng gulo, di ba? Ako na ang bahala. Kumusta? Hindi ba't lagi mong gustong gumawa ng para sa akin? Sandali, magdadala ako ng tao doon. Tulungan mo akong bigyan siya ng leksyon.
Yung masasaktan ng husto ang mukha niya. Sige. Malakas siya sa martial arts. Mas mabuti kung magdala ka pa ng 2 eksperto. Yos, Joe. Halika na, Tigre. Ilagay mo to sa takure mamaya. Pagdating ni Maria at nung batang yun, bigyan mo silang 2 ng inumin. Sabi ni Jose. Maria, dahil may gusto ka sa akin. Kung gan, hindi na ako magiging magalang. Gusto kong maranasan mo yan ng 20 beses ngayong gabi. Halika na po. Nanay, aalis na po ako para maglaro. Magsaya ka. Sige po. Maria, anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Nakakabagot sa bahay kaya lumabas ako para maglakad. Ito pala. Ano, ipinakilala ba sa akin ng nanay ko ang boyfriend na ito? Bakit mukhang corny ang boyfriend mo? Hindi lang siya native. At duwag at mayabang pa. Mangmang at bastos pa. Grabe. Parang nakolekta na sa kanya lahat ng kamalian. Hindi. May mabuting katangian din naman siya. Galing sa probinsya. Magaling sa sakahan. Malakas lumaban. Alika. Gwapo at magandang babae, uminom kayo ng tubig. Itong tigre pababa ng bundok na ito. Isa sa 5 general na tigre ng aking ama. Hoy Maria nga pala, hindi ba sabi mo malakas ang boyfriend mo? Naging maganda ba ang away? Bakit hindi tayo magtapatan? Bakit hindi tayo magtapatan? Siya. Jose, huwag kang gumawa ng gulo. Isa kang henyo sa martial arts. Maglalakas loob ba siyang labanan ka? Ayos lang yan. Gusto mo bang tulungan ko siya? Lakas ang loob mo. Hindi ko siya papatayin. Masyado kang kampante sa sarili mo, bata. Kaya kitang patayin gamit ang isang kamay. Sige, dahil kati ang balat mo. Kung gayon, makikipaglaro ako sa iyo. Tingnan mong mabuti. Tatalunin kita gamit ang isang kamay. Nararapat kang tawaging henyo sa martial arts. Huwag kang magpadalos-dalos, bata. Lalabanan kita. Gusto mo na bang mamatay? Subukan mo at malalaman mo kung sino ang tapos na. Tigre, patayin mo siya para sa akin. Jose, huwag kang magalala. Batang kulot! Despite ng kung fu niya ay hindi ko pinapansin. Ako ang tigre pababa ng bundok. Ang tigre mula sa bundok. Nandito na kayo sa baba ng bundok. Isa na namang walang kwenta. Ang tigre mula sa bundok. Nandito na kayo sa baba ng bundok. Isa na namang walang kwenta. Punta ka sa impyerno, batang ito, oh. Nakababa na kayo ng bundok. Talaga naman. Hindi ka pa rin naniniwala? Magaling ba ang kung fu? Nakalakas ng loob mong saktan ng kapatid ko? Papatayin kita. Hinahanap mo ako? Nasa likod mo. Boss, huwag kang magpadalos-dalos. Dapat mo akong tawaging kuya. Sinubukan mong patayin ako? Mali. Kung mali ka, magbabayad ka. Pumili ka. Nabali ang kamay mo o nabali ang paa mo. Hindi, kuya. Hindi pwedeng mabali. May pera ako, bibigyan kita ng pera. Ako, naninirahan sa probinsya. Walang problema sa pagkain at damit, walang pera. Kung gayon, baliin natin ang mga kamay at paa mo. Dalhin mo ako sa ospital? Hindi ako pwedeng pumunta sa ospital. Kailangan kong itanong kung sino nagtulak sa'yo para maging ganito ka walang takot. Palagi ka na lang nakikipag-away sa kahit sino. Oo, siya ang kasintahan mo. Ang kasintahan ko. Ano? Ang kasintahan ko? Tinawagan niya ako. Pabayaan mong suntukin kita. Naghahanap ka ng tao para turuan ako ng leksyon. Kaya ano, hindi lang talaga kita gusto. Magaling kung ganoon, hindi ko na kailangang igalang ang aking ninang. Kung gayon, dito na nagtatapos ang sa atin. Walang kinalaman. Sige na, mas mabuti pang umalis ka. Huwag mo na akong guluhin. Pwede ba akong lumapit sa iyo para lagyan ako ng droga? Juan, giniginawa ko. Halika, tiyakapin mo ako. Ha? Tila nalagyan din ako ng droga. Kalimutan na lang para sa aking ninang. Ililigtas kita muli sa pagkakataong ito.
Pagod na. Malaki ang utang ko sa'yo sa nakaraang buhay. Kailangan ko na namang magsakripisyo. Maglinis ka na. Hayop ka, ano ang ginawa mo sa akin? Maaari ka bang tumigil sa pagpapanggap na inosente? Malinaw na nakikita mong gwapo ako. Sinusubukan mo akong samantalahin. Lagyan mo muna ako ng droga. Ano ang pinapanggap mo? Ano? Magpapalagay ako ng droga sa'yo? Anong kabalbala ng sinasabi mo? Nasa harap mo ang mga katotohanan. Nagsasalita ba ako ng walang kwenta? Naisip mo na nakakatuwa ang nakaraang gabi kaya gusto mo ako. Maaari mong tawagan si Mang Tonyo. Dalhin mo ako sa billiard room. Hayaan mong lagyan niya ng droga ang tubig para inumin natin. Tapos tinawag mo ako para yakapin kita ng mahigpit. Pag-isipan mo ng mabuti. Halika na, magandang babae, uminom ka ng tubig. Paano mo nagawang lagyan ng droga ang inumin ko? Paano mo nagawang lagyan ng droga ang inumin ko? Magsalita ka para sa sarili mo. Paano natin aayusin ang usaping ito? Biktima rin ako. Bakit ko sasabihin sa'yo? Siyempre, dapat sabihin mo sa akin. Nagpasabi ka sa iba na lagyan ako ng droga. Gusto mo bang ipaliwanag ko sa'yo? Naghahanap lang ako ng tao para turuan ka ng leksyon. Malinaw na hindi ko siya inutusan na lagyan ka ng droga. Tumatawag ka ng tao para makipag-away tapos papatayin mo sila. Nangangahas ka bang sabihin na hindi ka nagkasala? Wala kang kahit anong konsensya. Hindi ka ba tinuruan kung ano ang moralidad? Babae ako. Sinamantala mo ako tapos gusto mo pa akong magpaliwanag sa'yo? Paano nagkaroon ng ganitong kawalang hiya sa mundo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Mas mabuti pang tawagan ko ang aking ninang. Sasabihin kong nagpasabi ka sa iba na lagyan ako ng droga. Hoy, sige na, sige na. Natatakot ako sa iyo, huwag ka nang makipag-away. Bakit ka pumayag na humingi ng tawad sa akin? Paumanhin kasalanan ko. Paumanhin lang. Hindi pa rin yan sapat. Ano pa ang gusto mo? Magaling ako sa martial arts. Medyo kakagaling ko lang ng lakas. Isa pang malaking laban. Gusto kong kusang ibigay mo muli ang iyong paghingi ng tawad. Hindi mo ba iniisip? Nagkakamali ka pero matigas ka pa rin. Kung ganoon, mas mabuti pang tawagan ko ang ninang ko. Nawala na ang lahat sa akin dahil sa iyo. Hindi ako pinapansin ng nanay ko. Hayaan mo na lang na sirain mo ako. Huwag kang mahiya. Sa totoo lang, wala akong interes sa'yo. Ayokong samantalahin ang iba. Sana lang maintindihan mo. Makiusap ka lang sa akin ng maayos. Sige, magpakasaya ka muna, aalis na ako. Narinig ko na maganda raw ang babaeng yon. Oo naman. Kung hindi, paano mahuhumaling ang batang amo? Hindi maganda. Napakasama talaga ng swerte ko. Nakakilala ng ganitong gago. Sino ka? Lumabas ka. Ang tapang niya. Gusto ko siyang guluhin. Hoy, kago. Huwag kang gagawa ng gulo. Yan ang babae na gusto ng batang amo. Yan ang babae na gusto ng batang amo. Ay ano tayong problema sa gusto ng batang amo. Patulugin natin siya. Basta't huwag siyang papagsalitain. Patulugin ang binibini. Nakakatuwa isipin. Kung makatuwiran, sige na. Hoy, huwag kayong gagawa ng gulo. Ang nanay ko si Aling Nena, ang underground queen ng rehiyon. Ang nanay mo, si Aling Nena? Siyempre, kaya kung gagalaw ka sa akin, mamamatay ka ng malagim. Masyado kang inosente. Narito kami para kay Aling Nena. Ang ispago ko sa iyo ay para makuha si Aling Nena. Sakupin natin ang kanyang mundo sa ilalim. Ganti para kay Kiko. Kami ang pinakamalakas sa aming kapulungan ng langit na tigre. Kapatid, Juanan Matag. Ipagpatuloy mo na ang iyong gawain. Huwag mo akong gagalawin. Anong ginagawa mo? Pakibitaw mo ako. Dalawang bastardo. Pakibitaw mo ako. Huwag mo akong ilipat. Pakibitaw mo ako. Pakibitaw mo ako. Tumigil ka sa pagsigaw. Sino ang magtatangkang manghimasok sa usapin ng aming kapulungan ng langit na tigre? Masyado ka nang nagsisigaw. Maging masunurin ka. Pakibitaw mo ako. Huwag mo akong ilipat. Pakibitaw mo ako. Pakibitaw mo ako. Siya ang babae ko. Kahit sino gumalaw, mamamatay. Siya ang babae ko. Kahit sino gumalaw, mamamatay. Ano, sabi mo babi mo siya? Bakit ka nagseselos? Nagyayabang ka lang. Ibubunya kita agad. Nagsasalita ba siya ng walang kwenta? Hindi siya nagsasalita ng walang kwenta. Siya ang asawa ko. Hindi niya sinaktan si Kiko, di ba? Si Kiko ba ang tinutukoy mo? Tama, sinuntok ko siya. Kaya pala, hirap na hirap akong hanapin ka. Nararapat kang mamatay ngayon. Tigre Lord, nakita namin ang bata. Tama. Kasama niya ang anak ni Aling Nena. Sige. Sige, dadaling ka namin ngayon. Bagong promote lang bilang Vice Hall Master. Kailangan kong tapakan ka. Wow, kaya mo pa akong tapakan? Sige na, walang problema. Halika't tapakan mo ako. Huwag mo akong ginugulo.
Magtulungan tayo para tapusin siya. Sige. Nasa likod mo ako. Nasa likuran mo ako. Og. Yan ay dahil hindi mo kilala ang maestro. Ang batang Panginoon ay hindi kailanman humihinto sa pakikipaglaban sa kaaway. Nakipaglaban ako sa'yo. Bata. Papatayin kita. Ako ang ulo narito para pumatay. Tigreng bumaba ng bundok. Kahit ang butil ng palay, may sariling liwanag. Kuya. Kapatid, huwag kang malungkot. Nauuna lang siya sa iyo. Susunod na dadalhin kita doon. Ikaw ang sumunod, di ba? Nauuna lang siya sa iyo. Susunod na dadalhin kita doon. Ikaw ang sumunod, di ba? Don Ricardo pinatay niya ang boss. Walang silbi. Hindi mo pa kaya talunin ng isang lalaking probinsyano. At may mukha ka pa para makisama. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay kalahating Diyos na. Kalahating Diyos. Kahit pa maging immortal siya, mamamatay siya ngayong araw. Ang bibig mo ay parang puwet, di ba? Mabaho ang sinasabi mo. Bata. Pinisala mo ang aking anak at hindi ko hahayaang basta na lang siyang mamatay. Hindi ako si Don Ricardo. Sabi ng tatay ko, ang taong makakapatay sa akin ay hindi pa na ipapanganak. Ano ka ba? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang Diyos ng pagpatay. Sino sa inyo ang bababa sa kanya para sa akin? Gusto kong kainin ang kanyang laman. Ngangatin ang kanyang mga buto. Huwag mo na problemahin, kuya. Iwanan mo na sa akin. Lumuhod na ang bata, alam niya na para pibagkataniwan buwing katwin. Tumigil ka sa kakasalita. Gawin mo kung gusto mo. Biyenan. Kung gayon, mamatay ka. Talagang mahusay ka. Mukhang nakapasok na siya sa kaharian ng mga immortal. Hindi ka mananalo, patayin natin siya ng sabay. Sige, magtulungan tayo para patayin siya. Bata, mamatay ka. Sige, magtulungan tayo para patayin siya, mamamatay ang bata. Miguel, Bata, hindi mo maiwasang talunin yan. 2 hampas lang, bagsak na ako. Teka, sinaktan niya nang malubha ang anak ko. Hindi ko siya hahayaang mamatay agad. Bata, nabaliw ka na ba talaga? Dapat ako ang baliw. Hindi ka naniniwala sa mga paraan ko, di ba? halika na. Gusto ng mga taga-Tian Hutang na arestuhin si Miguel. Tinawag mo na naman si Sofia, di ba? Sakto, hinihintay ko lang na puntahan niya ako dito. Ikaw si Maria Reyes, di ba? Sakto, hinihintay ko ang pagdating niya. Papatahin ka ng nanay ko. Mapapatay niya ako? Masasaktan ang mukha mo. Ang bibig mo ay puno ng galit. Bakit hindi ako makipaglaro sa iyo, bata? Bibigyan kita ng 3 pagpipilian. Ang una, siraan ang mukha niya. Pilitin siya sa harap ko. 3 pagpipilian para mamatay ka. Pumili ka ng isa. Pipiliin kong maging tatay mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Piliin mo para sa akin. Saktaan siya. O ikaw ang mamatay. Kung kaya mo, patayin mo ako. Tingnan natin kung hindi ka ipapatay ng tatay ko. Ang tatay mo? Sino ang tatay mo? Ang tatay ko ang Diyos sa aking puso. Hindi mo kayang isipin kung gaano siya kalakas. Nagsasabi ka pa rin ng kayabangan. Wala akong makitang kakayahan sa iyo. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang Tian Hutang. Juan de la Cruz. Talagang nakakaawa. Kung hindi ko kayo pagpapahirapan ngayon,
Mas malala pa kayo sa mga baboy at aso. Kahit pa walang dahilan. Sinabi ng batang lalaki sa akin, nasaktan mo ba siya o napasama ka? Nasaktan mo ba siya o napasama ka lang? Huwag mo akong bigyan ng pagkakataon. May pagkakataon pa, papatayin kita. Mayabang ka. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Tigilan mo na yan. Nanay, nandito ka. Ayos lang, nandito na si nanay. Don Ricardo, nilapitan mo ang aking anak at anak na lalaki. Hindi kita papatayin ngayon para wasakin ang Tian Hutang. Hindi na ako si Maria Reyes. Maria Reyes, hindi mo alam ang plano kong pabagsakin ang iyong mundo. Nasa plano na ba yan? Ano? Gusto mong gibain ang aking mundo? Bahala ka. Hindi ka naniniwala. Bakit hindi kita tawagan para ipaalam sa iyo ang ilang bagay? Hindi ako natatakot. Ano ang kaya mong gawin? Mawat, maghintay ka ng 1 minuto. Agad simulan ang plano ni Feng Tu. Maghintay ka lang. Malapit na. May sorpresa kang maririnig. Papadama ako sa iyo kung sino ang tunay na hari sa ilalim. Maghintay ka lang. Malapit na. May sorpresa kang maririnig. Ipapadama ako sa iyo kung sino ang tunay na hari sa ilalim. 3 dekada na akong nasa larangan. Natatakot ba ako? Ayos lang. Malalaman mo rin mamaya. Ano pa ang hinihintay mo para guluhin ang aking mga anak? Patayin ko kayo ngayon, kayong 4. Patayin mo para sa akin itong matapang na tigre. Opo. Hello? Ano? Wala tayong alitan. Bakit ka nagtanim ng espiya sa aking tabi? Wasakin ang aking kapangyarihan. Noong nakaraang taon, nag-alok ng kasal ang anak ko sa iyo. Nakalimutan mo na ba ang iyong pagtanggi? May sama ka ba ng loob dito? Ang walang silbing anak mo ay hindi karapat-dapat sa anak ko. Kaya, papapatayin kita. Gagawin kong hindi karapat-dapat ang anak mo sa aking anak. Bagay lang para maging laruan ng anak ko. Kaya papatayin kita. Gagawin kong hindi karapat-dapat ang iyong anak para sa aking anak. Karapat-dapat lamang maging laruan ng aking anak. Kawalang hiyaan. Hindi kita papatayin ngayon. Sayang ang aking kamatayan para sa reyna ng ilalim. Kaya pala, hindi lumuhod si Huang Tianhu para mamatay. Ano? Pinapaluhod mo ako at nagmamakaawa? Maari bang may paraan ka pa para mabuhay? Sofia, hindi talaga sapat ang iyong utak. Inyong utak. Dahil kaya kitang sirain, kampante ako. Padadalhan kita ng ulo ng 2 piyesa. Iniisip mo ba na alam mo ang lahat? Huwag ka nang magpanggap na kalmado. Ang malupit na Diyos na ito ay isang bihirang malupit na tao sa bansa. Natalo ka sa akin. Wala kang kapangyarihan. Hindi ka kailanman naniniwala sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang himala. Mahal na general ng demonyo, pakihanap ang iyong sarili. Kulto ng demonyo, sakang miyembro ng Black Devil Church. General ng demonyo, sakang miyembro ng Black Devil Church. Sa wakas ay nagkaroon ka rin ng kaunting pagintindi. Alam mo rin pala ang madilim na kulto. Hindi inaasahan ni Huang Tianhu. Bakit ka nagpatangay sa kawalang tao? Ang mga puwersang baliw ay kasabwat. Sila ay mga puwersang kanluranin. Yung mga naninira sa bansa at sa mga tao. Sinabi ng Panginoong Emperador ng Demonyo, papalapit na tayo sa pandaigdigang dominasyon. Kaya sila na nating magkaisa pa ang mga madilim na puwersa. Narinig ko na may lakas si Sofia. Kaya kung siya ay susuko, mapapatawad ko ang kanyang buhay. Sige, mangarap ka. Bagaman ako si Sofia ay isang babae, hindi ako sasama sa iyo. Kailanman hindi sasama sa iyo, kasama ang mga kontrabidong sumisira sa bansa at sa mga tao. Bapebusin, kanbaldo na jinkrada yurakan kit. Huwag kang matakot na patayin ako. Talagang ang matapang ang mabuting general ng demonyo. Ngayon, nasa baba ka o patay na. Ngayon, nasa baba ka o patay na. Ninang, mauna na po kayo. Haharangan ko muna kayo sandali. Sino ka? Bigla na lang may lumitaw na taga-bukid. Hindi ka takatakang mangmangka. Hindi ka pa nakakakita ng mundo. General ng demonyo,
Tulungan mo akong patayin siya. Siya ang sumira sa aking anak. Kung gayon, tadtarin ko siya at ipapakain sa mga lobo sa punong himpilan. Juan, huwag mo nang problemahin ang iyong ninang. Bilisan mo at dalhin mo si Mei Xue. Ninang, may gagawin pa po kayo. Paano naman akong unang aalis? Kahit mamatay ka pa ngayong araw, makakasama mo rin ako sa pagkamatay. Nakita mo ba? Ang napangasawa ni Mami para sa iyo ay mas responsable at lalaki. Ninang, pakiusap, dalhin mo muna si Mei Xue. Pumunta ka at tawagin ang aking ama. Tiyak na matutulungan ka ng aking ama. Walang nakaligtas sa ilalim ng madilim na Panginoon. Walang gustong pumunta. Nakakabaliw talaga ang Black Devil Cult. Sino ka? Paano mo minamaliit ang Black Devil Cult? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ngunit naglakas loob kang sakta ng aking inaanak? Dudurugin kita. Gawing palamon sa aso sa blender. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ngunit naglakas loob kang sakta ng aking inaanak? Dudurugin kita. Gawing palamon sa aso sa blender. Napakayabang mo. Tinalikuran mo pa ang general ng demonyong ito. Papatawan ka ng kamatayan ng demonyong yon ngayon. Bata kong kapatid na si Juan, huwag kang matakot. Nandito na ang nanay ko. Walang magtatangkang umapi sa'yo. Kumusta, Elena? Anong ginagawa mo? Hindi mo inaalala ang anak mo? Bakit tinatawag mong asawa ang asawa ng anak ko? Sofia, may mukha ka pa ba? Hindi pa natin napagpapasahan ang usapin ni Juan. Paano naging asawa ng anak mo si Juan? Sino ang nagsabing hindi? Nagkasama si Juan kay Mei Xue. Hinihintay ko ang aking apo. Ano ang ibig mong sabihin nagkasama si Juan at si Mei Xue? Juan, totoo ang sinabi niya. Nadisgrasya si Mei Xue dahil sa gamot. Niligtas ko siya at pagkatapos ay isinakripisyo ko ang sarili ko. Sa totoo lang ay ayoko. Ano, napakasama nila para makuha ka. Talagang gumamit siya ng gamot para akiting ka. Helena, huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Gamot iyon ng iba. Walang kinalaman sa amin iyan. Tadhana lang yan ni na Mei Xue at Juan. Bah, tadhana nga. Akala mo ba hindi ko alam ang mga plano mo? Nasabi na ni Tianlong ang lahat. Tingnan kung sino ang magugustuhan ni Juan. Ginagamit mo ang mga maruruming paraang ito. Sige na. Tigilan na ang pag-aaway. Napakapatay ko na rin naman ng 100,000 tao. Sabi General Tochamahi ka na hindi ko makurap. Opo, mahal na general ng demonyo. Huwag ka nang makipag-usap sa kanila. Patayin silang lahat. Opo, Panginoong General Demonyo. Huwag na kayong magsasalita nang walang kwenta sa kanila. Patayin silang lahat. Sige. Kung gayon, papatayin ko muna itong babaeng mayabang at maingay. Bahala na yan. Mga tao-tauhan lang. Akala mo kung sino kang mayabang. Kamay ng Phoenix. Ikaw ang Panginoon ng palasyo ng Tianfeng, si Sofia. May alam ka ba? Alam mo ba ang palasyo ng Tianfeng? Bagaman malakas ang iyong palasyo ng Tianfeng, pero mas malakas din ito kaysa sa Demon Emperor ng aking madilim na kulto ng demonyo. Mas mataas pa sa banal na lupain. Walang kapantay sa mundo. Ang palasyo ng aking Tianfeng ay tinitingnan lamang ang tama at mali. Hindi alintana ang lakas. Napakapangahas mong sakta ng aking inaanak. Wawasakin kita. Anong nangyari? Elena, gusto mo bang bigyan kita ng pagkakataon na maghiganti ka mismo? Ayoko ng pabor mo. Mahina at matapang. Kung gayon, papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Nakipaglaban ako sa iyo. Hindi ka palalampasin ng Panginoong General Demonyo? Ang pananakot sa akin ay magpapabilis lamang ng iyong pagkamatay. Ang pananakot sa akin ay magpapabilis lang ng iyong kamatayan. Elena, matapang ka. Paano mo nagawang patayin ang demonyong general? Hindi lang siya ang gusto kong patayin, papatayin din kita. Nakuha ko na. Huwag kang magbiro. Binigyan ako ng biyaya ng emperador ng demonyo. Ikaw. Ano ang ikaw? Ikaw? Hindi ka ba nabaliw kanina? Sige na, Juan, tapos na. Sumama ka sa amin. Si Juan ang manugang ko. Bakit ako sasama sa inyo? Ibalik mo ang manugang ninyo. Hindi mo nga siya kayang protektahan. Halos mapatay mo siya. May mukha ka pa bang sabihin na siya ang manugang mo? Wala akong pakialam kung nauna si Juan sa bahay ko. Kailangan mong sumama sa akin ngayon. Isabel, bilisan mong tulungan si Juan, dalhin mo siya sa bahay para gumaling. Sino ang kukuha kay Juan ngayon? Papatayin ko ang sino man. Elena, nababaliw ka na ba? Sino ang maghahatid kay Xiaojun ngayon? Papapatayin ko ang sino mang mga has. Jiao Lanlan, nababaliw ka na ba? Para sa ikabubuti ni Xiaojun to.
Mapapatay ka kung makikialam ka sa itim na demonyo. Parating na ang emperador ng demonyo para lumaban. Kaya bang salagin ng kapangyarihan mo ang kanyang mabangis na galit? Wala akong pakialam. Gawin mo ang gusto mo. Pero huwag mong sasaktan si Xiao Jun. Alam nating pareho kung gaano kalakas ang mga nasa likod ni Xiao Jun. Walang sino man ang makakakalapit sa kanya. Paano yung kanina? Ano kaya ang nangyari kung hindi ako dumating? Huwag ka nang magsalita pa. Si Xiao Jun ngayon? Kailangan kong samahan siya. Ninang, mas mabuti pang sumama na lang ako sa kanila. Hindi kami ni Mei Xue galing sa isang mundo. Ayaw din naman niya sa akin. Hindi ko rin siya gusto. Ang napilitan ay hindi magtatagal. Sige, dahil sinabi mo yan, sumama ka na lang sa kanila. Sige, salamat Ninang sa pag-aalaga. Mauuna na ako. Halika na, Kuya Xiao Jun. Samahan na kita. Sinaktan mo ba si Xiao Jun sa likod niya? Mom, gusto ko sarili kong kasal. So hindi mo talaga gusto si Xiao Jun, di ba? Hindi ko alam. Nagbago ng malaki ang tingin ko sa kanya dahil sa mga nangyari ngayon. Pero sinabi naman ni Mommy sa'yo. Para siyang kayamanan. Nandyan siya kapag hindi mo inaasahan. Mamumukadkad ng pinakamaliwanag. Siya ang pinakamagaling na lalaki sa buong mundo. Halika na, Xiao Jun. Mas mabuti pang humiga ka na lang. Pahihigitin mo si Mengan para mawala ang sakit. Nasaan ang ninang? Kukuha ako ng gamot mo. Sige, salamat Ninang. Halika na, Kuya Xiao Jun. Wow, Kuya Xiao Jun. Ang lakas ng mga muscles mo. Siguradong ligtas ako sa tabi mo. Anong problema, Kuya Xiao Jun? Maganda ba ako tingnan? Siyempre maganda. 'Di ba? Hindi lang ako maganda. Makinis pa ang balat. Kung hindi ka maniniwala, hawakan mo. Makinis. Oh. Halika na, Xiao Jun. Gamot para sa'yo. Ninang, ako na ang magpapagamot sa'yo. Sige, inumin mo ang gamot na ito. Yung mga benda, isabit mo muna. 24 na oras, maaari na itong maibalik. Sige. Menghan, ayusin mo ang kwarto ni Xiao Jun. Huwag nang ayusin. Kak-sleep ni Kuya Xiao Jun sa... Huwag nang maglinis, makakatulog ako kasama si Kuya Xiao Jun. Kaya mo rin yan. Magkakasama rin naman kayo sa huli. Hoy Ninang, hindi talaga bagay si Menghan. Masyadong mabilis. Ano bang mabilis dyan? Noong unang panahon, mayroon ng pag-ibig sa unang tingin. At matagal na tayong magkakilala, mayroon ding mga kamag-anak sa balat. Kayo namang mga kabataan, mabilis uminit ang damdamin. Oo nga, Kuya Xiao Jun, kailangan mong masanay sa ritmo ng syudad. Sa panahon ngayon, marami nang nagkaka-flash marriage. Halika na, dadalhin kita sa sinehan muna. Sige. Ninang, mauuna na ako. Saan tayo pupunta? Umalis ka. Ano yung problema, Mei Xue? Nasira na ang sindikato ng nanay mo. Mataas pa rin ba ang lipad mo? Hindi mo yan pakialam. Umalis ka. Kausapin mo ako sa ganyang tono. Hindi mo ba alam na ang tatay ko ang ipinangalan sa God of War? Dito lang sa syudad na to hindi kasing saya ng lawa sa probinsya ko. Maganda ang dekorasyon dito, di ba? Medyo nasa unahan na. Sige, Kahit na halayin kita ngayon, ano ang magagawa mo sa akin? Sangbiao, Sanghu? Talyan mo sa basement, boss. Kailangan ko siyang turuan ng maayos ngayon. Siya si Jijiang. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tumigil ka sa pagsigaw. Wala pang kahit sino sa Longzhou. Pakialaman mo ang mga bagay ng Jiang family namin. Aayusin ko ito ngayon. Huwag kang matakot sa akin. Paano? Mei Xue, nakipagrelasyon ka na pala sa ibang lalaki. Hindi mo problema yan. Mura ka rin. Hindi mo ba nakita na meron pang iba sa tabi niya? Kailangan mo pa rin siyang sundan. Sa tingin ko, hindi. Kung sa time na tayo mahalatang ligaring sa probinsya, paano ka nagkaroon ng dalawang magagandang babae? Bakit ka naiinggit? Naiinggit ako sa iyo. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka bago pa ako magalit. Kung hindi, mapupugutan ka ng ulo. Nakita ko na nabali na pala ang isang kamay mo ng iba. Masyado ka pa ring matapang. Pipin siya ni Sangbiao at Sanghu para sa akin. Si Jiang Xiao,
Bata, pinapayuhan kita na ibigay mo na ang babae ngayon, tapos lumuhod ka at humingi ng tawad para kay Jiang Shao namin bago mahuli ang lahat. Walang anuman. Halika, saktan mo ako. Sa tingin ko hinahanap mo ang kamatayan mo. Sa iyo hanggang mamatay. Tutusukin mo ako? Jiang Shao, iligtas mo ako agad. Bata, ang tatay ko ay isang Diyos ng digmaan. Huwag mong sabihing Diyos ng digmaan ang tatay mo. Ang tatay mo ay ang Jade Emperor. Kailangan kitang saktan ngayon din. Gusto mo pa ring tumakas mula sa iyo, bata. Papatahimikin ka ng tatay ko. Maraming tao ang gustong pumatay sa akin. Gaano nakatanda ang tatay mo? Tulong boss. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin ka? Sige, magpatuloy ka ha. Wipi ka kamay pa. Papatuloy ka sa pagiging arogante. Hindi na ako arogante. Umalis ka dito. Uwi na ako. Marami na ang nangyari. Bakit ka tumatakbo mag-isa? Pupunta sana ako sa bodyguard ng kumpanya. Ayoko may lalaking sumusunod sa akin. Bahala ka. Manood tayo ng sine. Sige. Qin Xiaojun, Ano iyon? bakit hindi ikaw ang maging bodyguard ko? Maging bodyguard mo ako. Sinabi mo lang ba iyan? Ayaw mo bang may lalaking sumusunod sa iyo? Kaya mo na ang sarili mo. Walang problema. Pasensya na. Hindi ko gusto ang trabaho ng bodyguard. Paano kung mangako ako? Mangako ng ano? Mangga ko na pakasalan ka. Ano? Pakasalan mo ako, hindi mo ba iniisip na hindi ako karapat-dapat dahil galing ako sa probinsya? Kung gayon, hindi ko ba nakita ang mga magagandang katangian mo noon? Ngayon nakikita ko na. Binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo pinahalagahan. Ngayon hindi mo na ito karapat-dapat. Napakabuting tao ko. Karapat-dapat ka lang pakasalan ang mga basura na iyon. Napakabait ni Kuya Xiaojun sa'yo. Tinitingnan mo lang ang iyong hitsura. Minamaliit mo si Xiaojun na taga-probinsya. Masyado kang mababaw. Hindi ka karapat-dapat kay Kuya Xiaojun. Kuya Xiaojun, halika na, manood tayo ng sine. Uwi tayo pagkatapos ng sine at mag-aanak ako para sa'yo. Kilalanin si Long. Musta? Nagambala ang batang pinuno sa syudad. Ano, nabali ang kamay ni John. Sino ang gustong mamatay ng ganyan? Si Huang Tianhu ng Tianhutang ang gumawa niyan. Pero napatay na siya ni Wu Kuikui. Ano lang, Si Huang Tianhu ay sumilong sa Dark Demon Cult. Ang master ng Heavenly Phoenix Hall na si Zhao Lanlan ay pumatay sa Demon General. Natanggap ng Demon Emperor ang balita. Busbay ay kay swerte ng Demon Realm ay pinakilos. Pumunta sa Longshu. Patayin ang mga sangkot. magandang ideya. Ang mabahong daga ng Black Devil Sect ay sa wakas bumalik sa teritoryo. Samantalahin lang ang pagkakataong ito para patayin siya. Huang Feng sumunod sa utos. Ang mga tauhan ay agad magpapadala ng utos. Dragon Emperor Legion 36, Tianggang 72, Ground Evil. 30,000 tanod ang babalik sa Longzhou. Sabat kya Felicitito, gusto kong maayos dito. Makipaglaro sa matandang Soro. Opo. Kuya Xiaojun, maganda ba ang napanood mong pelikula ngayon? Talagang maganda. Ang bida ay hindi kasing gwapo ko. Siyempre, sa mundong ito, paano magkakaroon ng mas gwapo kaysa kay Kuya Xiaojun? Napakagwapo. Mayroon pa bang ilang magagandang babae na makakasama? Paano kung sabay-sabay kayong magmamakaawa na pakasalan ko kayo? Malungkot. Hindi pwede yan. Ipinagbabawal ko na mag-asawa ka pa ng iba. Ako lang ang pwede mong pakasalan. Kuya Xiaojun, pag-ibigan na tayo. Kuya Xiaojun, mag-ibigan tayo. Ano na naman ang nangyari? Gusto kitang makausap. Maari ka bang lumabas at magkita tayo? Sige, padalhan mo ako ng address. Ano ang problema, Kuya Xiaojun? Pupuntahan mo ba siya? Oh. Ginawa niya ito sa'yo. Nakikipag-usap ka pa rin ba sa kanya? Mabait sa akin si Ninang. Sa tingin ko, may utang na loob ako sa pamilya nila. Kahit ano pa, pwede kang pumunta kahit mahal ka namin. Nasasaktan lang ako. Siguro ay hindi ito angkop. Menghan, tigilan mo na ang pag-aaway. Mauna na akong umuwi. Gusto mo ba siya? Hindi ko alam ng eksakto.
Sa tingin ko medyo kinamumuhian ko siya. Ngunit iniisip ko rin na siya ay medyo espesyal. Sabihin mo sa akin, ano ang problema? Gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo para sa aking dating kilos. Sige, ayos lang. Malaki ang puso ko. Hindi ko pinapansin ang mga babaeng makitid ang pag-iisip. May iba pa ba? Wala na, mauna na ako. Uy, gusto kong ipaglaban ang sarili ko kahit minsan. Ipaglaban ng ano? Gusto kong makasama ka. Hindi mo ba ako laging minamaliit? Galit ka ba sa akin? Bakit bigla kang gustong makasama ulit ako? Hindi naman sa hindi ko nakita ang kabutihan mo dati. Sa tingin ko, ayos ka na ngayon. Noong akala ko ay ayos ka, minamaliit mo ako. Ngayon na sa tingin mo ay ayos na ako. Kaya minamaliit din kita. Naiintindihan mo, maraming babae ang gusto ako. Hindi kita pinapansin. Sige, kung gayon hangad ko ang iyong kaligayahan. Mauna na ako. Pahintulutan mo akong magtanong ng isang bagay. Ano ang problema? Nakarating na ako sa bahay ninyo ng ilang beses dati. Ngunit bakit hindi ko kailanman nakita ang tatay mo? Siya. Ituring mo na lang siyang patay. Ano ang ibig mong sabihin nang siya ay namatay? Magsimula sa alaala. Hindi niya ako kailanman ginulo. Kumakain, umiinom at nagsusugal sa labas buong araw. Hindi umuuwi ng ilang beses sa isang taon. Namatay siya sa away. Kaya siya ipinadala sa madilim na bilangguan. Ang nanay ko ang nakikipaglaban sa mga tao gamit ang kutsilyo araw-araw. Pinalaki ako sa pawis at dugo. Kaya talaga kinamumuhian mo ang mga lalaki, di ba? Ngunit kailangan ko pa ring humingi ng paumanhin sa iyo. Paano kung handa akong bigyan ka pa ng isa pang pagkakataon? Paano kung handa akong bigyan ka pa ng isa pang pagkakataon? Oh, talaga? Hindi na kita mapapatawad. Ang iyong dating kayabangan sa akin. Ngunit pagkatapos marinig ang iyong kwento, nakaramdam ako ng kaunting awa sa hindi malamang dahilan. Kaya umaasa akong protektahan ka sa hinaharap. Oh, talaga? Bagaman galing ako sa probinsya pero hindi ako nagpapanggap. Sige, naniniwala ako sa iyo. Kung naniniwala ka sa kanya, mamamatay ka. Ang lakas ng loob ninyo. Pagkatapos ninyong bugbugin ako, naglalambingan pa rin kayo dito. Iho, sinaktan ka niya? Oh, siya ngayon. Alam niya ang tatay mo ay ang Diyos ng digmaan. Nakalakas loob siyang bugbugin ka. Tama. Sabi ko ang tatay ko ay ang Diyos ng digmaan. Kaya sabi niya, ang tatay ko ang Jade Emperor at siya ang nanakit sa kanya. Baliw ka ba? Jank. Huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Ipasok ninyo siya para sa akin ngayon. Dadalhin ko siya sa bilangguan. Talian ng kadena. Sikaping parang aso. Bata, narinig mo rin. Nagalit sa ating batang master. Luhod ka at mamatay. Nagsasalita ka ba ng kalokohan? Ang mga hindi nakakakilala sa akin ay dapat nakarinig na tungkol sa akin. Ako ba ay takot sa kahit ano? Mas mabuting huwag mo akong guluhin. Hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan kung guguluhin mo ako. Bata, baliw ka ba? Napakalakas mong kumilos sa harap ng general na ito. Paano mo nagawang atakihin ako? Nasa digmaan ng dalawang hukbo. Buhay o kamatayan. Kung sino ang manalo. Kung sino ang makapagwasak sa iyo, ang siyang hari. Hindi ako natatakot sa kahit ano. Matatakot pa ba ako sa kamatayan? Hindi ka natatakot. Kung gayon, dadalhin kita sa bilangguan. Tingnan natin kung matatakot ka. Huwag mo siyang hawakan. Ang nanay ko ay si Wu Kuiki. Ang kanyang kamahalan, Reyna Wu Kuikui ng Longzhou. Bahala ka. Isa siyang hangin. Sa harap ng Diyos ng digmaan, siya ay parang langgam lamang sa lupa. Sino ang tinatawag mong langgam? Sa wakas, nandito ka na. Gusto nilang kunin ang maliit na hukbo, maglalakas loob sila. Wu Kuikui. Nais ninyong labanan ang kagawaran ng anti-Hapon. Hindi ko gustong labanan ang kagawaran, ngunit kung may maglakas loob na hawakan ang pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Gusto mong maghimagsik. Huwag mo akong pagbintangan. Pinoprotektahan ko lang ang aking pamilya. Kung may sasaktan sa pamilya ko, ay kaaway ko. Sinaktan ang anak ng aming Diyos ng digmaan. Ito ay isang krimen.
Kung gayon, bakit niya sinaktan ang anak ni Jiang Jianshen? Nanay, dahil gusto akong kidnapin ni Jiang Tian at inalipusta ako sa kalsada. Narito si Jun para protektahan ako, kaya ko siya sinaktan. Mahusay, karapat-dapat na mapatay ang ganitong klasing tao. Paano mo nagawang hamunin ng Diyos ng digmaan ng personal? Jin Xiaojun, nahuli kita ngayon, subukan mo. Sino mang magtangkang galawin si Xiaojun ngayon, papatayin ko siya. Hindi mangyayari yan. Tatawag na ako ngayon para i-report sa Diyos ng digmaan. Para agad niyang supilin kayong mga bandida. I-report sa Diyos ng digmaan dinala ni Wu Kuiqiu ang mga tao mula sa ilalim ng lupa para pigilan tayong hulihin ang mamamatay tao na nanakit sa batang master. Natanggap. Maghintay ka. Agad na dadating ang Diyos ng digmaan na si Jiang para wasakin kayo. Maghintay ka. Si God of War Jiang ay agad na magdadala ng mga tao para wasakin ka. Hindi ako naniniwala na walang batas sa mundong ito. Makikita mo rin agad. Sandali lang. Aalisin ko ang mag-ina papunta sa pitan at gagahasain sila. Si Jiang Xiao ang mag-ina magkasama. Masyado kang seryoso, di ba? Masyadong matanda ang babaeng ito. Ayos lang iyan. Gusto ko lang siyang pagsasamantalahan. Kumusta naman ang isang matandang babae na gustong pagsamantalahan ko? Isara mo ang iyong mabahong bibig para sa akin. Baho ng babae, paano mo ako naglakas loob na suntukin? Hindi mo na alam kung paano magpigil. Papatahin kita. Jiang. Bilisan mo at ibaba mo ang mabahong babaeng ito para sa akin. Si Jiang Xiao at ang iba pa ay marami na ngayong tao. Maghintay tayo. Kapag dumating ang God of War Jiang, natural na magkakaroon ng paraan para sirain siya. Masama ang taong ito. Godmother, marami na tayong tao ngayon. Unahin natin ang pag-atake. Patayin sila. May katuturan ang paghihintay kay Jiangnan Hailai. Hindi mo naman kami mapapalampas. Kung gayon, unahin natin silang patayin. Kung sigurado ang iyong panalo, papatayin mo ako. Palibutan niyo ako ngayon. Sino ang nanakit sa iyo? Siya iyon, isang batang probinsyano na walang pinanggalingan. Kawalang galang. Paano naglakas loob ang isang batang probinsyano na labanan ang anak ng Diyos ng digmaan? Hindi ko maipapakita ang aking karangalan kung hindi ko sisirain ang iyong siyam na henerasyon. Ninsan yung piyagwardiya na kukuha nito para sa akin. At iba pa. Ano pa man pahatong? Hindi siya nagkasala, bakit mo siya aarestuhin? Paano? Kailangan ko ba ng dahilan para mang-aresto ng tao? Huwag kang mag-alala, dalhin mo silang lahat para sa akin. Anong uri ng opisyal na kapangyarihan? Sino ka? Sino ako? Hindi ka karapat-dapat malaman. Ang dapat mong malaman ay hindi mo kayang galitin ang taong nasa harap mo. Ano ang sinabi mo na hindi ko kayang galitin? Hindi lang ako sila. Walang sino man ang kaya mong galitin. Pagtawanan mo ako, ang marangal na Longzhou God of War, mag-utos ng 1,000,000 sundalo. Sinabi mong hindi ko kayang galitin kayong mga walang halaga? Hindi mo ba alam na ang Diyos ng digmaan kapag nagalit ay nagbubuga ng dugo ng 5 hakbang? Meron akong isang huling payo para sa iyo. Umalis ka kasama ang iyong mga tauhan, kung hindi, mapapahamak ka. Talagang kawalang galang. Paano mo ako nagawang pagbantaan? Gusto kong makita kung ikaw ay dragon or ahas ngayon. Bakit hindi ka kayang galitin? I-aresto silang lahat. Subukan mong hulihin. I-aresto silang lahat. Subukan mong hulihin. Si Qingfeng ay gawin kang Qingfeng God of War. Hindi ka bulag. Pinapayuhan kita na huwag lumampas. Lahat tayo ay mga Diyos ng digmaan. Hindi ka karapat-dapat na turuan ako ng leksyon. Paano ka naging Diyos ng digmaan? Hindi mo pa ba nabibilang? Dahil ikaw ay Diyos ng digmaan, ito ay isang insulto sa akin. Huwag mong isipin na maaari kang maging mapanghimagsik. Pagkatapos sumunod kay Long Huang, matagal nang nagretiro, si Long Huang nawala na si Long. Nawalan ng kapangyarihan si Long Huang, bakit mo pa gusto makipag-away sa akin? Walang kinalaman ng ating mga usapin. Nandito ka para makialam sa aking problema. Mapagmataas at mapagmalupit, pananakot aakusahan kita ngayon sa ngalan ng Longzhou. Tila ikaw ay nababaliw. Hindi mo alam kung ang Longzhou ay aking teritoryo? Gusto niya talaga akong isama sa Longzhou. Mukhang lalaban ka. Nasaan ang mga gwardiya ng Longzhou? Mayroong hindi kilalang tao dito, isang banta sa Diyos ng digmaang ito. Barilin mo siya sa akin kaagad. Iulat sa kagawaran ng digmaan. Kung sino man ang gagalaw, mamamatay. Nakilala si Long Huang Long. Iwanan mo ito sa akin na bahala kay Long Huang.
Noong ako ay isang alamat, ikaw ay isa lamang langgam. Siyempre, hindi mo ako nakikilala. Alam ko ang iyong reputation at hinahangaan, ngunit walang kinalaman ang ating mga usapin. Para saan ka nandito? Para kasuhan ka. Arestuhin mo ako? Ano sa maging kasalanan? Ang anak mo ay nagnakaw ng isang babae sa bayan. Nagpadala ka ng mga sundalo upang arestuhin ang mga tao nang walang pahintulot. Kahit inatake mo pa ang Diyos ng digmaan, alin doon ang malubhang krimen? Kung ika ng krimen mag-isip ng Babt. Hindi ka na ang dating Long Huang. Hindi na ako ang dating ako. Ngayon, nagretiro ka na. Ngayon ako ang Diyos ng digmaan. Ito ang aking lugar. Mas mabuti pang igalang mo ako. Nagretiro na ako. Maaari kang gumawa ng anumang gusto mo. Kaya? Mapipigilan mo ba ako? Ibig mong sabihin hindi kita kayang durugin. Kung gayon kukunin ko ang isang bagay, abangan mo. Ano ito? Pinakamataas na espada. Ano ang pinakamataas na espada? Ang pinakamataas na espada ay parang ninuno. Siyang Jian Sanjun patayan ng masamang ministro, si Jiang Nahay, ay hindi pa rin lumuluhod. Long Huang, patawarin mo ako. Wala akong mata. Nakabangga sa Long Huang sana, ay patawarin ako ng Dragon Emperor. Ano nga ulit ang sinasabi mo? Nagretiro na ako, ikaw na ang Diyos ng digmaan. Ito ang iyong teritoryo. Nagsabi lang ako ng walang kabuluhan. Pakiusap, patawarin mo ako. Jiang Nanhai, puno ka ng kasman, hindi kita mapapatawad. Huwag mo silang patayin para sa akin. Jiang Nanhai 5. At siya tuso, nagpapanggap na makapangyarihan buhay ng tao. Long Huang, patawarin mo ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pinilit ako ni Jiang Nanhai. Ang asong gubat ay hindi mapapatawad, Xing Feng. Dalhin mo ang natitira at ayusin mo sila. Sige, ayos na. Dapat kang maglaro. Salamat, Senior Long Huang. Hindi mo kailangang magpasalamat, mabait na asawa. Maging mabuti ka sa iyong asawa. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Magandang asawa. Paging mabuti ka sa asawa mo. Senior Long Huang, paano mo nalaman na asawa ko siya? Malalaman mo pag binigyan mo ako ng inumin, may kahihinatnan pagkatapos ng pag-alis. Talagang napakatalino ng plano ni Senior Long Huang, lahat yan ay binibilang. At ikaw pa ay mas hindi inaasahan. Ano? Tara na, uwi na tayo. Sinisisi mo pa rin ba ang nanay mo sa pag-aayos ng lalaki para sa iyo? Alam ng nanay ko na mali siya. Alam kong mali ako. Kung gayon, maging mabuti ka kay Xiaojun simula ngayon, kung hindi, mapapahamak ka. Ngunit maraming mga goddaughter ng mga ninang ang nakatingin sa'yo na parang lobo o tigre. Kung pag-uusapan, nanay, bakit siya may napakaraming ninang? At nagmamadali rin silang gawin siyang manugang nila. Siyempre si Xiaojun. Ngunit pagkatapos ko siyang makilala, saka ko lang nalaman ang kabutihan niya. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Pero maging mabuti ka kay Xiaojun sa hinaharap. Nay, naiintindihan ko. Ang taong kilala ko ay tiyak na magiging mabuti sa kanya. Sige, kung gayon, pagod din kayong dalawa ngayon. Kayo ng dalawa ay umuwi na para magpahinga. Sige. Hindi mo na naman ako papatulugin sa sahig ngayon, di ba? Siyempre hindi. And ngayon, ipapanganak ko ang iyong baby. Siyempre hindi. Ngayon, ipapanganak ko ang iyong baby. Halika na. Halikan mo ako. Lumalapit ka? Ang buhay ay talagang hindi inaasahan. Nagmura pa ako kahapon, hindi na kita papansinin, babaeng matampuhin. Bilang resulta, ngayon ay kusang loob akong ibinibigay ang sarili ko sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay ng sarili mo sa akin? Ibinigay ko ang sarili ko sa iyo. Mukhang ikaw nga ang nagpasimula. Hindi ba nararamdaman ng mga tao na may utang sila sa iyo? Ngayon, ito ay kabayaran para sa iyo. Kabayaran para sa ano, sabi mo? Masaya ka, okay lang? Masaya ako, sinaktan mo ang lahat. Tama? Mas magiging malumanay ako sa susunod. Ano ang ibig mong sabihin sa susunod? Sabi ng mga tao, ang malalakas na lalaki ay ilang beses sa isang gabi. Hindi mo kaya kahit isang beses lang. Kung ganyan ang sinabi mo, hindi kita papatawarin. Natatakot akong masaktan ka. Halika na. At iba pa, bigla akong may naalala. Ano ang problema? Bigla akong may naalala. Ano ang problema? Si Liu Fangfang, ang puta na yan.
Itinuturing ko siyang kapatid. Paano niya nagawang lagyan ako ng gamot? Ibebenta niya ako kay Huang Xiaoyu. Hindi ko masasabi yan. Pagkainis. Madali lang. Dadaling kita sa kanya bukas. Pasusubuin ang mukha niya gamit ang sarili mong kamay. Sige, magpatuloy na tayo sa pagkakaroon ng mga anak. Magaling kumanta silang Xiao, i-toast kita. Hindi na ako iinom kung sobra na ang inom ko ngayong gabi. Kainom silang Xiao, masaya ang sobrang pag-inom. Paano mo gustong maglaro? Ano ang magagawa ng alak? Hindi mo alam? Uminom tayo. Mas mabuti na maintindihan mo ang estilo. Malalasing ako kasama ka ngayong gabi. Makikita ko kung paano kita gagawing laruan mamaya. Talaga nga isa siyang puta. Sino ka? Binibining niya family siya ang best friend ko. Ang best friend mo? Maganda rin siya. Maputi at maganda ang balat na ito, makinis at kaakit-akit. Halika na, halika, maglaro tayo. Halika at maglaro tayo. Hindi pwedeng maglaro. Bakit naman? Tinawag niya lang akong puta, may galit siya sa akin. Anong klaseng galit? Itinuturing ko siyang best friend ko. Ninawag niya ang boyfriend ko dahil sa pagiging malandi niya. Talaga namang magaling ka magsalita, gumagawa ka ng kwento, nagsisinungaling ka. Hindi mahalaga kung anong grado ng lalaki mo, nakikita ko rin. Lang Xiao, tingnan mo siya kung paano kanya pinapahiya sa harap mo. Anong tapang niya? Paano mo nagawang maging bastos sa akin? Ipapakita ko sa iyo ngayong gabi lakas at kapangyarihan ko, Leopard Gang. Ilagay niyo siya sa sopa para sa akin. Gagawin ko ito para sa kanya ngayong gabi. Silang Xiao yan. Umalis ka o mamatay. Anong sinabi mo, bata? Gusto mo kaming patayin? Ang mga taga-probinsya talaga hindi alam kung gaano kataas ang langit. Dakpin siya. Mga langgam lang. Ayan, ang tapang mo. Ngayon, ikaw na, basura. Ngayon, ikaw na, basura. Bulag ka ba? Hindi ko alam kung sino ako. Paano mo nagawang tawagin akong basura? Ikaw lang probinsyano. Bakit hindi mo tanungin kung sino silang Xiao? Sabihin mo nang maingat para matakot ka bigla. Sige, ngayon papakinggan ko ang kasaysayan mo. Tingnan natin kung kaya mo akong takutin. Sa totoo lang, ako ang pinuno ng pamilyang Shen. Ang tatay ko ay ang gobernador ng Longzhou. Ang tatay ko ay ang hari ng Beidou Emperador Reds. Paano mo nagawang hamunin ako? Sisirain ko ang buong pamilya mo sa ilang minuto. Hindi nga, ang laki ng koneksyon mo. Natatakot ka ba? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Luhod ka at magmakaawa sa akin. Tapos ibigay mo sa akin lahat ng mga babae mo. Namumutok ang mukha mo. Maaari kong iligtas ang buong pamilya mo sa kamatayan. Isang tawag lang at mawawala ang buong pamilya mo sa mundo. Bibigyan kita ng respeto. Baliw ka ba, probinsyano? Siya ang pinuno ng pamilyang Shen. Kung sasaktan mo siya, babagsak ang langit. Aalis na ako, lumayo ka sa akin. Babayaran kita mamaya. Papabaliwin kita, papayabangin kita. Hindi ko kaya, malaking kapatid. Nagkamali ako. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga kasintahan. Hayaan mong lahat sila ay magsilbi sa iyo. At ang babaeng nilaro mo ay marumi. Hindi ko gusto. Tumayo ka at lumuhod sa akin. Sige, luluhod ako. Halika na, hindi ba't gusto mong sampalin hanggang mamaga ang mukha ko kanina? Ngayon, ipakita mo sa akin ang iyong namamagang mukha. Sige, sasampal ako. Asawa at Liu Fangfang. Sinasabi ko sa'yo, Yameshwa, maaari mo bang tigilan ang paggawa ng gulo? Hindi mo kayang tiisin ang galit ng pamilya Shen. Mura pa rin. Luhod ka rin sa akin. Huwag mong asahan na luluhod ako sa taga-bukid na ito. Hindi ako nananampal ng babae. Ngayon lang para sa iyo. Gagawa ako ng espesyal para sa puta na naglason sa kanyang matalik na kaibigan. Ngayon, sisirain ko ang iyong mukha. Huwag mong sirain ang mukha ko. Meshwa, may liligtas mo ba ako? Lumuhod ka at mamalimos na iligtas kita. Nang tulungan mo ang iba na lagyan ako ng gamot, bakit hindi mo naisip ang araw na ito? Paumanhin. Nagkamali ako, tiyak na magbabago ako. Meshwa, bilis mo at iligtas mo ako. Lumuhod ka at mamalimos na iligtas kita. Nang tulungan mo ang iba na lagyan ako ng gamot, bakit hindi mo naisip ang araw na ito? Paumanhin, nagkamali ako. Tiyak na magbabago ako. Matagal mo nang ginagawa yan, hindi ka na nagmumukhang tao. Wasakin mo ito. Ang aking mukha? Bakit hindi mo ipagpatuloy ang kawalan mo ng dangal? Kahit ako, pagod na. Hayaan mo nang mamatay, malaking kapatid. Nakikiusap ako, pakawalan mo ako.
Pumunta ka sa banyo at uminom ng ihi at pakakawalan kita. Gusto mo bang kamutin ko rin ang mukha mo? Huwag sirain, huwag sirain. Iinom ako. Bilisan mo at bigyan mo ako ng isang tasa ng ihi. Sige na. Hoy, baliw. Kapatid, tingnan mo kung maaari kitang bayaran. Mukha ba akong kulang sa pera? Kung gayon, uminom ka. Huwag kang uminom, tinawagan ko na si Master Feng. Talaga? Napakaganda niyan. Hintayin natin si Master Feng na dumating. Sasapakin kita, bata. Gusto mo akong talunin? Ang pag-amin at pagmamakaawa mo kanina ay lahat huwad, tama ba? Kaunting momentum at kayabangan lang, tigilan mo na. Mad Lord, iligtas mo ako! Hindi ka pani-paniwala. Sino ang naglakas loob na sampalin si Lang Xiao sa harap mo ng ganito? Ito lang na taga-bukid. Tung bata lang. Patayin mo siya para sa akin. Ipaghiganti mo ako, Master Lang. Huwag kang mag-alala, sino mang tumama sa iyo, kailangan ko siyang patayin. Kunin mo para sa akin. At iba pa. Master Feng, hindi mo na ako kilala. Yemei Shue, ang nanay ko ay si Wu Kuikui. Ikaw ba ang anak ni Wu Kuikui? Naalala ko na, ano ang problema? Siya ang aking kasintahan. Bigyan mo ako ng respeto. Bigyan ka ng respeto. Sino ka ba sa tingin mo? Kung gagawa ka ng gulo, tiyak na mamamatay ka. Kunin mo para sa akin. Kunin mo para sa akin. Paano mo siya nagawang hawakan? Hindi ka papayagan ng nanay ko. Ang iyong ina, sa tingin mo ba siya pa rin ang dating reyna ng ilalim? Siya ba ngayon? Isang malambot na phoenix lang. Walang kwenta. Napakalakas ng loob mo. Sino ka? Huwag kang mag-alala, nandito si tatay. Wala nang makakabuli sa'yo. Ikaw si Wu Kuikui ang asawa. Ang pumatay ng tao. Ang kilalang kriminal sa madilim na kulungan. Tama, meron ka bang payo? Kakaalis mo lang, di ba? Kung gayon, dapat ka na lang manatili sa bahay at maging tapat. Kung hindi, kailangan kitang ibalik doon. Nagsalita siya sa akin ng ganito ang tono. Paano ito haharapin? Bumalik sa hari ng kulungan, lumabag sa hari ng kulungan at pinatay. Talaga bang nagpe-perform ng magandang palabas? Paano mo nagawang magpanggap na ikaw ang misteryosong mamamatay tao na butcher ng Longzhou at ang hari ng madilim na kulungan? Nagsinungaling ka sa akin dati. Mad Lord. Ang sektor ng maitim na sibat ay dapat munang tapakan. Ang butcher ay sumunod sa utos ng hari ng kulungan. Sa isang minuto, sa loob at labas ng kulungan, burahin mo ang lahat ng disipulo ng sektor ng maitim na sibat para sa akin. Hindi ka nababaliw, di ba? Paano mo nagawang sabihin na gusto mong burahin ang sektor ng maitim na sibat ko mula sa Longzhou? Hindi ka nababaliw, di ba? Paano mo nagawang sabihin na gusto mong burahin ang sektor ng maitim na sibat ko mula sa Longzhou? Malapit ko na kayong babagsakin. Nag-utos na ang hari ng kulungan. Sige. Bigyan mo ako ng 1 minuto para simulan ang countdown. Gawin ninyo itong 2 baliw na kriminal para sa akin. Kumusta? Lano, ikaw ang hari ng kulungan, di ba? Natupad ang aking propesiya. Ang mga puwersa sa loob at labas ng iyong sektor ng maitim na sibat ay nagiba na. Etianxiang, huwag kang lumampas. Kahit na hari ka sa kulungan, ngayon ay nasa labas na. Sumusunod ako sa balbula ng Xinjiamen. Sino ang balbula ng Xinjiamen? Ang igama ko ang tagapangasiwa ng Longzhou. Ang pangalawa kong amo ang hari ng Beidou. Paano mo nagawang ay dalhin ka sa kulungan at barilin? Napakayabang ng batang ito. Ang mamamatay tao ang magkapon sa kanya para sa akin. Ang butcher ay nagkakapon sa kanya. Siya ang hari ng kulungan. Huwag kang maging padalos-dalos. Siya nga ang anak ng Dragon Overseer. Hindi matitinag. Kung galawin kita, lagot ako. Magkakaroon ng kaparusahan ang mga nanloloko sa aking anak. Butcher, kumilos ka na. Naging kuliolo ako. Hari ng kulungan. Talagang baliw ka. Paano mo nagawang patayin ang nag-iisang anak ng pamilyang Shen? Talaga bang hindi ka natatakot na harapin ang galit ng pamilyang Shen? Kahit kamatayan, hindi ko kinatatakutan. Parang nakakaraan na ako sa pintuan ng impyerno ng paulit-ulit.
Gusto kong ipapagkapon ng butcher ng pamilyang Shen ang matandang ito para sa akin. Hari ng kulungan. Patawarin mo ako. Kumilos ka na. Nauubusan na ako ng kakayahan. Tandaan ang hari ng kulungan na si Ye Tiangqiang. Lumapit ka sa akin anumang oras kung hindi ka pa kontento. Sige na. Asawa ko, tara na. At iba pa. Ano ang tinawag mong asawa niya kanina? At iba pa. Ano ang tinawag mong asawa niya kanina? Oh, may problema ba? Bakit hindi ko narinig na ikaw ay ikinasal? Ano ang kinalaman ng buhay ko sa iyo? Naiintindihan ko. Noong mga taong yon, nagsugal ako at nalasing at pinabayaan ko ang iyong ina at anak. Bumalik ako sa pagkakataong ito para protektahan ka. Tuwaswat sa inwan mo sa pagkamu ko at sakin. Hindi kailanman mapapatawad. Butcher, pumunta ka at alamin mo para sa akin kung saan nanggaling ang batang ito. Kung hindi siya karapat-dapat sa anak ko, papatayin ko siya. Binigyan mo ako ng lason. Naging kuliolo ako. Ayoko nang mabuhay. Huwag ka nang tumawag ulit. Nagpadala na ako ng tao para tanungin ang doktor. Sinabi niya na kaya niyang bumuo ng isa pang peke para sa'yo. Ano ang silbi ng mga peke? Maaari ba akong ma-excite ng peke? Maaari mo ba akong bigyan ng anak para maipasa ang linya ng pamilyang Shen? Tumigil ka sa pag-iyak. Mahirap din para sa akin. Guwardiya agad ipagkaloob mo sa akin ang taga-kamatayan, huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang lahat ng aking lakas. Durugin ang pamilyang Ye, patayin ang hari ng kulungan at ang batang probinsyano. May kaganat para sa iyo. Ipinapangako ko sa iyo. Gobernador, hinahanap mo ako. Papatayin mo agad ang Battle Department Iron Armor upang gibain ang pamilya Ye. Patayin ang hari ng kulungan, kunin muli ang batang taga-bukid na iyon. Potulin. Bakit wala ang hari sa kulungan? Oh, sa pagkakataong ito, hindi ko siya hahayaang makulong ulit. Padadalhan ko siya sa impyerno. Pero narinig ko na ang hari ng kulungan ay nagputos sa 1 milyong bilanggo. Ang buong underworld ay lumuhod na. Yung mga puwersa ng Longsho ay mahirap kalabanin. Kaya ano pa, gaano man siya kagaling? Isa lang siyang nasa madilim na panig. Hindi siya sulit para sa warhead. Mauna ka na. Tawagin ko agad ang kakaibang hari ng Beidou. Hayaan niyang sirain niya ang buong underworld. Siya ang hari ng kulungan. Sa pagkakataong ito, makikita ko kung paano ka mamamatay. Nakabalik na siya. Nakilala ko ang isang kaibigan mula sa totoong mundo ngayon. Sino ang mga kaibigan mula sa totoong mundo? Tiangqiang. Bakit lumabas ang tatay mo? Saan? Hindi ko alam. Hindi ko siya pinansin. Isa siyang bastardo. Marami ng taon at ganun pa rin siya. Nakalabas ka na ng kulungan, bakit hindi mo alam kung paano umuwi? Bakit hindi na lang siya namatay? Anong ginagawa niya dito? Nakabalik na ako, di ba? Hindi ba't komportable sa kulungan? Anong ginagawa mo dito? Sa tingin ko, panahon na para ako ay dumating at protektahan ka. Hindi mo sila kayang protektahan. Hindi mo sila kayang protektahan. Sino ka ba? Kung gayon, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko, ako ang Grim Reaper ng gobernador. Umalis na kayo agad. Ginawa kitang mamamatay. Ye Tiangqiang, talagang baliw ka na. Akala ko nung naging hari ako ng kulungan, maglalakas loob akong hamunin ng gobernador. Alam mo ang pangalan ko, dapat alam mo na ang underworld ko ay mangunguna sa Longzhou. Madali lang. Talaga? Kailangan mo nang maging patag ang iyong underworld. Anong ibig mong sabihin? Walang siya dibaydig sapat. Malalaman mo agad ang ilang malungkot na balita. Nantatakot mo ako. Ako ba ang takot? Marami na akong pinadala sa kabilang buhay. Bago niyan, hindi sila naniwala sa akin. Hanggang sa dinala sila ng hari ng impyerno. Kaya ipinapayo ko sa iyo na lumuhod ka ng maayos. Mas mabuti pang sumuko ka. Umalis ka na bago ako magalit. Kung hindi mo makakayanan ang galit ko. Nangahas ka bang labanan ako? Sandali lang. Ang kagalang-galang na gobernador, bakit ka nandito? Bigla akong nakarinig ng ilang mga lihim. Gusto kong siya ay... Mamatay ng kapanapanabik. Bigla kong nalaman ng ilang mga lihim. Gusto kong mamatay siya ng mas kapanapanabik.
Sa tingin mo, ikaw ang hari ng kulungan. Akala mo ba wala akong magagawa sa'yo? Ang mga tao ang takot sa kapangyarihan ng iyong gobernador. Pero sa akin, parang hangin ka lang. Talaga? Sige, may sasabihin akong sikreto sa'yo. Sabihin mo, alam mo ba kung sino ang batang iyon? Alam so, andang nangyari sa malugang ko. Kung gayon, alam mo na. Bakit pinakasalan ng iyong asawa ang iyong anak sa kanya? Bakit ganon? Dahil binigyan kanya ng isang napakalaking berdeng sombrero. At ang sombrero and merchandise sabi naway sa iyo ng amang batang yon. Ano ang sabi mo? Sabi ko, berde ka? Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Mag-ingat ka, puputulin ko ang dila mo at ipapakain sa aso. Gamitin mo ang utak baboy mo at pag-isipan mo. Kailangan ko pa bang magsalita ng walang kabuluhan? Sa kagustuhan ng iyong anak, bakit ka nagpakasal sa isang batang taga-bukid? Totoo ang sinabi niya. Huwag mong pakinggan ang kanyang walang kabuluhan. Bakit mo hinayaan si Maria na magpakasal sa isang batang taga-bukid? Dahil kinilala ko siya bilang aking inaanak. Sa tingin ko, mabuti si Leo. Gusto rin siya ni Sofia. Walang dahilan? Kukunin mo ang isang batang taga-bukid bilang inaanak mo. Kaya Ramon, naiintindihan mo ba? Ang iyong asawa ay nag-iisip. Walang laman sa syudad. Pumunta ako sa bukid at nakahanap ako para sa iyo ng isang batang gubat. Malakas ba ang mga taga-bukid? Madaling masiyahan? Kung magtaksil ka sa akin, paano mo nagawang pagtaksilan ako? Papatawan kita. Ramon, bobo ka ba? Nakikinig ka pala sa panunulsol ng mga kaaway ko. Oo. Papatawan ko siya at babayaran kita. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ako ang gobernador ng Glosoria. Meron akong lihim na serbisyo. May lihim ba ang gusto kong malaman? Ang kanyang kamahalan ng gobernador, tumigil na kayo sa pakikipag-usap ng walang kabuluhan sa kanya. Ibigay ang utos na pumatay. Huwag mo nang magmadali. Dahan-dahan ko siyang sisirain. Sinasabi mong sisirain mo ako. Kung tama ang aking pagkakatanda, ang countdown or yung pagkilos ay nagsimula na. Ay malapit nang bumagsak. At ang iyong pangalan bilang hari ng kulungan ay mawawala na. Napakayabang. Mukhang oras na para ipakita ko sa iyo ang tunay kong kulay. I-activate ang mundo sa ilalim para sa akin ngayon. I-tap ang palasyo ng gobernador ng Lusoria. Ano? Pakiulit? Unworked na nangyari na hari ng kulungan. Nabagsak na ang iyong kapangyarihan. Naglakas loob kang gamitin ang kagawaran ng digmaan ng Beidou para patayin ako. Mamamatay ako kasama ka. Mamamatay, di ba? Sige. Kung gayon papatawan muna kita. Ang kamatayan, susunod. Umiiral. Patayin ang hari ng kulungan, sakupin ang mundo sa ilalim. Ipagiganti ang aking anak. O Mga langgam lang. Karapat dapat bang makipaglaban sa akin? pumatay lang ng ilang langgam at naglakas loob magwala. Subukan mo. Subukan mo at mamatay ka. Ganito na lang pala. Isa lang itong langgam. Paano mo nagawang atakihin ako? Para sa isang kontrabida na tulad mo, hindi maganda ang iyong mga paraan. Kaya ano kung patayin kita? Gaya ng inaasahan mula sa manugang ng aking hari sa kulungan. Walang bagsik, walang karangalan. Bigla ang atake. Ang hinaharap ay walang hangganan. Bilisan mo at patayin ang matandang multong. Bilisan mo at patayin ang matandang multong ito. Huwag kang magulo. Kahit ang mga maliliit na tauhan ay naglakas loob, pigilan ako. Huwag kang magulo. Ako ang gobernador. Pagpatay sa akin ay pagwasak sa siyam na angkan? Masyadong malalim ang iyong iniisip. Patayin muna kita. Umakyat ka. Wasakin ang siyam kong angkan. Kapatid, nagkamali ako. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang. Bibigyan kita ng pera. Isas kang itsaud kalapit na limamatay. Bakit ka nagbibigay ng pera sa kanya? Tito, dumating ka at tinulungan mo akong hulihin ang mga taksil na ito. Tingnan mo ang sarili mo. Ang marangal na gobernador ng isang estado ay napaluhod at nagmamakaawa ng awa. Tito, nahihiya ka dahil sa akin. Ngunit sinira nila ang pinakabuod ng buhay ni Javier. Siguraduhin nating magtatagal ang pamilyang Shen. Tito, kailangan mong ipaghiganti ang aming pamilyang Shen. Huwag kang mag-alala. Pinakamahusay ako sa pagganti ng paraang tulad ng ginawa nila. Pababaklayin ko muna sila. Tapos papatayin ko sila. Uunahin ko silang kapunin. Si Petkerpos patayin sila. Prison King, sinira ko ang iyong underworld.
hindi ka pa rin luluhod sa akin. Kylen. Yaw mong lumuhod, no? Kung gayon, patayin na. Pinatay ako ni Shura. Oh, Matandang dahon, matandang dahon, matandang dahon, matandang dahon. Maganda ba ang anak na ito? Daakwi mo muna ako. Okay lang ba kung iuwi ko siya para maging prinsesa? Oh, sino ang maglalakas loob na hawakan siya? Bakit mo pa pinipilit na harangin kami gamit ang lakas mong panglalaki? Patay na ako ngayon. Hindi ako matatakot sa inyo na parang mga tigre at lobo. Hindi ka natatakot, no? Kung gayon, patayin mo ako. Asawa ko, okay ka lang ba asawa ko? Mahal ko, okay ka lang ba mahal ko? Oh. Buhay pa. Hanggat nakakahinga ako, hindi ko hahayaang masaktan ka. Mahal ko. Mabait ka talaga. Wala lang. Protektahan ang mga babae. Iyan ang dapat naming gawin bilang mga lalaki. Gusto mo pa bang mamatay? Patayin mo siya para sa akin. Subukan mong patayin siya. Makisig na Diyos ng digmaan. Mariawang kahanga-hanga ka talaga. Paano mo nagawang pumatay ng walang pakundangan? Ano ang ibig mong sabihin? Ang marangal kong apelidong Wang mula sa malayong bayan. Ang kiwang pagpatay sa isang ordinaryong tao ay kasing dali ng pagdurog sa langgam. Kakayanin mo ba siyan? Ang hamak na ito nagpapalaki ng hininga. Ang mga tao sa bayan ko ay nagkakaisa sa pagkamuhi. Lahat ng ating mga kapatid, nangangahas kang tratuhin silang parang basura, sumpaan. mapagmataas si Qingping. Isa ka lang Diyos ng digmaan sa Palasyong Imperial. Paano mo nagawang magsalita ng magaspang sa prinsipe? Humihingi ka ng tawad ngayon. Mayroon lamang 2 tao sa mundong ito na maaaring mag-utos sa akin. Ang una ay ang dakilang emperador. Ang pangalawa ay ang Emperador Long. Sino ka ba? Sobrang mayabang. Malakas siya talaga. Hindi mo kayang labanan si Shura ng mag-isa. Magtulungan na kayo. Bakit siya higit pa sa ordinaryong tao? Panginoong Long Wang. Long Huang. Shen Kangqiong. Ikaw ang gustong pumatay sa akin. Nagkamali si Long Huang. Hindi ako ang gustong pumatay kay Long Huang. Nandito ako para harapin ang isang ordinaryong tao. Pero paano si Qingfeng nang hihimasok siya? Haharapin mo ang isang ordinaryong tao? O, itong mga ordinaryong tao. Nasaktan ang pamangkin ko. Ako na ang bahala sa kanila. Parurusahan ko sila agad. Kung gayon, bakit sa tingin mo pinatay nila ang pamangkin mo? Si Ye Tiangqiang ay ang hari ng bilangguan. Pinalabas mula sa bilangguan. Kinapo ng pamangkin ko at sinusubukan pa rin. Sinugod ang Long Zhou sa underworld. Tinatatanong kita kung bakit niya pinatay ang pamangkin mo. Walang dahilan. Sadyang mayabang lang. Nagsasalita ka ng walang kwenta. Malinaw na inapi ng pamangkin mo ang anak ko. Binaril ko lang. Okay lang, hindi ako makikinig sa inyong dalawa. Bata. Bumalik ka kay Panginoong Long Wang. Ito ang pamilya Shen na nanggigipit sa iba dahil kinidnap nila ang asawa ko. Kaya lumabas ang biyanan ko para labanan sila. Tapos papatayin nila tayo. Napakayabang. Mukhang hindi na dapat naririto ang pamilya Shen sa mundo. Napakayabang. Mukhang hindi na dapat naririto ang pamilya Shen sa mundong ito. Long Huang, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi mo ba naiintindihan? Shen Kangqiong, ikaw ang gwapo. Bilang hari ng iba, ang kapangyarihan ang nagbabago sa iyo. Hindi mo inaalala ang bansa, ang mga tao. Ito ay isang sako na. Ngayong araw sisirain ko ang iyong pamilya Shen. Ibalik ang katarungan sa bansa. Qin Tianlong, huwag kang lumabis. Dahil mahalagang ministro ka ng bansa, ang mga pula ng emperador. Meron akong 7 puntos na paggalang para sa iyo. May posisyon ka rin. Magkapantay tayo ng ranggo. Anong karapatan mo para sabihin sa akin ang gagawin ko? Tatanungin mo ako kung anong qualification ko, di ba? Espada ng Diyos na pumatay. Shen Kangqiong, kilala mo ba ang espadang ito? Espada Suprema. Hindi ka naman bulag. Ang Espada Suprema ay parang ang ninunong emperador.
Shangjan Sanjon. Patayin ng masamang ministro. Shen Changqiong, hindi ka pa rin baluluhod para tanggapin ang kasalanan? Qin Tianlong, ako rin ay isang mahalagang ministro ng dakilang emperador. Bakit mo pinapahiya ang isang ordinaryong tao at ako? Hindi mo ba masabi kung alin ang mas mahalaga? Shen Changqiong, napakayabang mo pa rin. Kapag lumabag ang prinsipe sa batas, parehong krimen. Lalo na. Sa tingin mo ba ang pinatay mo ngayon ay totoong ordinaryong tao lang? May pinagmulan ba sila? Tingnan mo kung sino ako. Tay, kumusta ka? Tingnan mo kung sino ako. Tay, kumusta ka? Ang bao mong bata ka, anak kita. Kung nasa problema ka, sino pa ang tutulong kung hindi ako? Ano, anak mo siya? Hindi okay lang na pumatay basta-basta ang anak ko? Ang anak ng iba, hindi anak? Hindi ba't buhay ng tao ang anak ng iba? Bahala ka sa pagpatay sa mga inosente. Halika na, pabagsakin mo itong traidor na ito para sa akin. Paumanhin, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patayin ang anak ko. Ngayon, hayaan mong iligtas ko ang iyong buhay. Long Huang, siya ang commander ng ibang emperador. Tapos ano? Ipinipigil mo ba siya? Manalig ka man o hindi, dudurugin kita gamit ang 2 daliri ko. Sumunod kayong lahat sa ibang hari. Umatras kayo ng 5 hakbang. Lumuhod kayo at maghintay ng hatol. Kung hindi, parilin hanggang mamatay. Shen Kangqiong, kunin mo ang espada at tagain mo ang sarili mo. David, curi mo spustong espads at paytoin disputout ng sarili mo. Hindi kanya mapapatay kung nandito ako. Sino? Paano mo nagawang yurakan ng Dragon Emperor? Siya ang hari ng demonyo. Ano? Siya ang Demon Emperor ng kulto ng itim na demonyo. Bakit takot ang maliit na babae? Isang insekto lang sa madilim na mundo. Paano siya mapapansin ng aking mga mata? Tama na, ikaw ay tauhan ng Dragon Emperor. Hindi ka karapat dapat kausapin ako. Walang silbi kausapin ka. Dragon Emperor. Hinahanap mo ako? Opo. Matagal na akong naghihintay na bumalik ka sa Nirai. Pinili ko na nga ang puntod para sa iyo, sa ilalim mismo ng puno ng acacia sa aming nayon. Matapang ka nga, alam mo naman. Ang aking 100,000 tanod ang Demon Emperor ay napapalibutan na ang Nirai. Ano naman? Mayroon akong 2 gagawin. Patayin ka upang marating ang tuktok ng mundo. Si Sofia ay pumatay sa aking general ng demonyo. Bayrat kita'y maparusahan. Ngayong handa ka na. Bakit hindi mo ginawa? Ano itong kalokohan? Dahil pinahahalagahan ko ang talento. Hindi ko akalain na madali para sa iyo. Bibigyan kita ng paggayanon. Sabihin mo sa akin. Kung susuko ka sa akin, hintayin mo akong mamuno sa mundo. Kalahati mo. Kung susuko ka sa akin, hintayin mo akong mamuno sa mundo. Kalahati mo. Bakit ka pa rin ganyan ka-inosente? Hindi ko nga alam paano ka nabubuhay hanggang ngayon. Napapaligiran ka ng aking hukbo. Hawak ko ang aking buhay. Sumusway ka pa rin ba sa akin? Kung gayon, alam mo na. Bakit ko pinayagan ang 100,000 demonyo na bantayan ang hangganan para makapasok sa Nirai? Bakit ko hinayaan ang palasyo na magbukas ng daan sa hangganan? Hayaan kang pumasok pagkatapos isara ang pinto. Nagpanggap ka bang lokohin ako? Hindi ako naniniwala. Patutunayan ko sa iyo. Paano patutunayan? Ang 10 Diyos ng digmaan ng Departamento ng Digmaan ng Nirai ay nasa Tower ng Babala. Sindihan ang babala para lipulin ang demonyo pagkalipas ng 1 oras. 100,000 demonyo ang magiging buto na lamang. Tinatakot mo ako. Hindi ako nagpapaloko sa iyo. Tapos ka na bang tumawag? Susubukan ko yan. Agad na umalis patungong hukbo ng Demon Emperor. Unang kagawaran ng operasyon ng pag-atake. Muling sakupin ang palasyo ng gobernador. Ano? Ano? Sa tingin ko, nakita na niya ang nag-aapoy na apoy ng babala. Nakita ko ang agos ni David. Ngunit talabos na nasa gitna na ng unos ng buhay at kamatayan. Paano mo nagawang paglaruan ako? Akala mo ba nagretiro na ako? Maaari kang gumawa ng gulo sa Nirai ko. Hindi ko inaasahan ang tulad ko. Kahit wala na sa trono, ang bansa at ang mundo ay nasa aking mga kamay din. Hindi kita hahayaang manggulo. Hinarangan mo ako sa loob ng 20 taon. Pinigilan mo akong lumabas. Lagi ka pa rin laban sa akin. Kung gayon, hindi mo ako masisisi. Ang 4 na hari ng demonyo ay papaslangin.
Patayin ang hari ng mundo. Patayin? Isang grupo lamang ng mahihinang langgam. Nagmumukhang tapang pa rin na yurakan ang aking niray. Mamuno sa mundo. Sa tingin mo ba sigurado ka ng mananalo? Hindi mo alam na nakapasok na ako sa antas ng pagiging santo. Ang pagpatay sa panyo ay kasing dali ng pagkuhang itlog. Kung gayon, papatayin ko siya. Siya nga ay isang santo. Hindi kanya kaya. Naintindihan ko. Kampanya ng mga demonyo. Kampanya ng mga demonyo. Biyahe ng Dragon. Imposible yan. Hindi pwede, hindi ako matatalo sa'yo. Imposible talaga. Sinabi ko na sa'yo. Sinubukan mo akong patayin. Nakipaglaban ako sa'yo dahil nararapat ka lang na makipagharap sa akin. Talagang walang sino man. Napakatapang mong pumunta sa niray ko. Mabuhay. Wow, tatay. Ang galing mo. Basta hindi mo ikinaiinsulto, magsasaka ang tatay mo. Hindi ako karapat dapat maging tatay mo. Masyado kang nagtatago. Talaga, tatay. Narinig ko na ang maraming kabayanihan ng dakilang emperador. Inisip ko kung ang tatay ko ay ang Dragon Emperor. Gaano ako kagaling. Hindi ko inaasahan. Ang kakayahan ko, yan ang sa akin. Hindi kita mapoprotektahan habang buhay. Kailangan mong magsikap mag-isa, palakasin mo ang sarili mo. Naiintindihan mo? Pero tatay, kailangan mo, bigyan mo ako ng pera. Gusto kong pakasalan si Ana. Tinanggap ko siya bilang asawa ko. Bigyan ka ng apo. Sige, sige. Si Benjo ay makikipag-ugnayan sa World Bank bukas agad. Ihanda ang 1 trilyong piso. 1 trilyong piso. Sinabi mo bang totoo yan? 1 trilyong piso kulang pa.